Ang Devil Emperor. Credit to the author. 127 hanggang 34. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito tunay na ay hindi sinasadya. Matapos ang unti-unting pagbibigay ng kagandahang asal sa 100-pill meeting, ang mga delegado ng angkan ay pumasok sa malawak na arena. Samantala, ang mga panauhin ay dahan-daang nagtipon at ang mga manunood ay naupo. Ang Regent Estate, Hell Valley, Pilking Hall, at Mary Woods ay ginabayan patungo sa silangang entablado. Pinanood ni Quinley Dunford ang premyo sa pedestal, na may ekspresyon na parang isang panalo, at ngumiti. Sa kabilang banda, ang Veiled Dragon Pavilion, Sword Marquis Abode, at ang mga nanindigan pabor sa Drifting Flowers Edifice, ay ginabayan patungo sa kanlurang hanay. Kasama ni Jackson si Trent at ang iba pa, pinapanood ang walang katapusang pagdagsa ng mga tao ng may mapangutyang tingin. Gayunpaman, walang bakas ni Ethan. Kung hindi lilito ang batang ito, sino ang haharap sa Vicious Pill King? Lumipas ang ilang segundo, pagkatapos ay minuto, habang unti-unting napupuno ng mga kalahok ang arena. Nako, kung hindi si Master Huang yan. Nakikipagkompetensya ka rin ba? Oo. Lahat ay naghahangad ng mas taas na katayuan. Ang 100-pill meeting ng Drifting Flowers Edifice ay nangyayari kada ilang dekada. Paano ako hindi makakapunta? Hahaha, ako rin. Sana sumikat din ako. Kahit hindi ako makapasok sa Drifting Flowers Edifice, kahit papaano ay makakagawa ako ng impresyon sa ilan sa mga dekalidad na angkan. Ha! Hindi ba't si Master Zhang yan? Isang karangalan ang makilala ka. Nako, Ginoong Chen, isang malaking karangalan. Hindi pa nagsisimula ang kompetisyon at nagbabatian na ang mga kalahok. Biglang pumasok ang isang matandang may malakas na aura na may hati na bigot sa gilid ng kanyang bibig. Nagniningning siya sa kumpiyansa. Bago pa man siya dumating, lahat sila ay tumigil sa kanilang ginagawa. Hindi ba't ikaw ang punong alchemist ng angkan ng White ng Thriving City, si Vincent? Ang angkan ng White ay isang angkan, at ikaw pa nga ang kanilang punong alchemist. Bakit ka pa napunta rito? Oo. Nabalitaan na ng lahat ang iyong kakayahan. Nakamit mo ang pangalawang pwesto sa Great Alchemy Tournament sa kabisera ng Imperyo. Ilang segundo ka lang nahuli sa pagkumpleto ng iyong pagpipino. Para lamang maibigay ang unang pwesto sa henyong disipulo ng Pilking Hall, si Photon. Kilala ka na, kaya bakit ka pa sasali sa kompetisyong ito kasama ang mga walang pangalang junior? Tunay nga, isa kang sikat na Grandmaster, isang maluwalhating alchemist sa ikalimang baitang. Kaya bakit ka pa sasali sa kompetisyong ito? Dapat mo rin kaming bigyan ng pagkakataon. Nagrereklamo ang lahat ng dumating si Vincent. Gayunpaman, ang matanda ay may bahagyang ngiti, at isang mapayapang mukha, na parang nasisiyahan sa bawat timpla ng galit na ipinupukol sa kanya. Hahaha, maaaring may pangalan ako sa alchemy ngunit marami pa akong dapat matutunan. Naparito ako ngayon hindi para maghanap ng katanyagan, kundi para imulat ang aking mga mata at matuto mula sa lahat. Parang, sino ang niloloko mo? Malinaw na pumunta ka para pumasok sa Drifting Flowers Edifice. Alam ng lahat dito na magaling ang White, pero hindi pa rin sila isa sa 7 noble houses. Siya ay minamaliit at hinamak ng lahat. Bunga ng malalim na takot ng mga kalahok. Kilalang kilala si Vincent sa buong imperyo dahil sa kanyang alkemiya. Wala na silang pagkakataon ngayon na nandito na siya. Parami ng parami ang mga mapangutyang tingin na nakatingin sa kanya, ngunit tumugon siya ng may kay-abangan, na para bang siya ang hari ng mundo. Tumahimik na kayong lahat. Isang matamis na tinig, na nakagiginhawa sa pandinig, ang narinig. Sinundan ito ng isang binibini na nakasuot ng lilang bestida, na lumutang pababa mula sa langit. Napakalalim ng katahimikan na ang ingay kanina ay tila isang ilusyon lamang. Tumango ang ginang, natuwa, pagbati at maligayang pagdating sa mga kalahok, sa ating Drifting Flowers Edifices 100-pill meeting. Ako ang hurado ng kompetisyon ngayon, Ira. Pumalakpak. Pumalakpak ng mahina si Ira at isang hanay ng mga mayanhing babae ang lumitaw sa isang pila, na ang bawat isa ay nakaupo sa bawat kaldero. Sa pagkakataong ito, bawat kalahok ay sasamahan ng isa sa ating mga disipulo upang maiwasan ang pandaraya. Ang ganda talaga ng Drifting Flowers Edifice, naayos niya ang bawat detalye. Si Vincent ang unang pumuri at nag-thumbs up.
Tunay nga, kung may kagandahan sa paligid, magiging madali ang pagpipino. Pinahahalagahan ito ng batang Panginoon na ito, hahaha. Bamantong hininga silang lahat sa paghanga. Isa lamang sa 7 bahay ang maaaring gumamit ng ganitong pamamaraan upang magkaroon ng libu-libong alchemist na may tig-iisang disipulo. Iniabot ni Ira ang kanyang mga kamay sa 20 pinakakilalang kaldero, ang bawat isa ay may iba't ibang kahusayan, at hindi naiiba ang mga alchemist. Ang 20 kalderong ito ay para sa mga pinakanatatanging alchemist. Kung may kumpiyansa ka, tumayo ka sa isa sa mga ito. Tahimik ang arena. Karamihan sa libu-libong alchemist dito ay may pantay na kasanayan. Walang paraan para malaman kung sino ang pinakamagaling. Maliban sa ilang mas matataas na tao sa paligid, sino ang makapagsasabi na sila ay nasa top 20 sa grupong ito? Pinaikot ni Vincent ang kanyang bigot, ang kanyang mukha ay nagniningning sa pagmamalaki, hahaha, ang mga alchemist ay maaaring mukhang nagpipino sa panlabas na anyo, ngunit ang totoo ay pinipino nila ang kanilang isipan. Kung wala man lang kahit kaunting kumpiyansa, makakagawa ba ng kahit anong gamot na kayang tiisin? Tama si Grandmaster Layton. Hindi natin alam kung sino sa atin ang pinakamagaling, pero siguradong isa siya sa kanila. May biglang nagsalita para kay Vincent. Tumatawa si Vincent habang nakatingin sa langit ng may pagmamalaki, at nagpatuloy, hindi ako mayabang, kundi may tiwala lang ako sa sarili ko bilang isang alchemist. Para makapagpino ng magagandang tableta, dapat maniwala ang isa na siya ang pinakamahusay na alchemist sa mundo. Kung gayon, hindi ako iiwasan ang aking tungkulin. Nagmamadaling lumapit si Vincent sa unang kaldero habang tumatawa. Ngunit ang ikatlong hakbang niya ay sinalubong ng isang malamig na sigaw, nakaharang ka sa daan ko. Layuan mo ako. Tinadyakan siya ni Fulton. Natigilan si Vincent at nanginag ang mukha, nagmumura sa loob, nako. Bakit nandito rin ang bulok na ugok na ito? Bakit sasali sa 100-pill meeting kung nasa Pilking Hall na siya? Hindi ba't siya ang nagwagi sa Great Alchemy Tournament sa kabisera ng Imperyo? Si Fulton ng Pilking Hall. Bakit siya nandito? May nakakilala sa kanya at napansin din ang pagyayelo ni Vincent, sabay bulong, Grandmaster Layton, nandito na ang kalaban mo. Paano kung? Hahaha, si Fulton nga ay isang henyo sa alkemiya na nakikita minsan sa isang siglo. Nanalo siya noong nakaraan. Kaya, hayaan mo siyang kunin ito, habang ako ang kukuha ng pangalawang kaldero. Talagang hinahangaan ko ang kahinhinan ni Grandmaster Layton. Ang magaan na tono ni Vincent ay umani ng papuri ng mga tao. Isang tunay na Grandmaster. Ngunit paano nila malalaman na isinusumpa ni Vincent si Fulton sa kanyang puso? Kawawang nilalang, naunahan mo ako sa kabisera ng imperyo, tapos ngayon sinundan mo ako sa 100-pill meeting. Sinasadya mo ba akong pahirapan? Sa kalagitnaan ng kanyang malalim na pagrereklamo, isang matandang boses ang narinig niya. Kung ayaw mong umalis, tumabi ka. Itinulak siya ng isang matanda, dahan-daang sumulong. Ang berdeng mukha niya ay nagpatakot sa lahat. Muntik nang mapatalon si Vincent sa takot. Sino ang matandang babaeng iyon? Nakakatakot ang mukha. Isa rin ba siyang alchemist? Napanganga si Vincent habang pinagmamasdan ang kanyang figure, bakit pati siya? Lolo Layton, kilala mo ba siya? Muntik nang magmura ulit si Vincent, syempre naman. 30 taon na ang nakalilipas, noong ako ay isang alchemist sa ikalawang baitang, nakilala si Sage Dr. Tao bilang isang alchemist sa ikalimang baitang. Kasing sikat siya ng Vicious Pill King. Pero hindi ba't siya ang head alchemist ng Drifting Flowers Edifice? Anong ginagawa niya rito? Ang kanyang mga sinabi ay nagdulot ng pagkabigla sa iba. Mayroon nga palang isang taong kasing kilala ng Vicious Pill King. Walang nakaisip nito. Ang maliit na 100-pill meeting ay isa na ngayong pagtitipon ng mga eksperto. Ngunit ang malungkot na figure ni Vincent ay nakapagpagaan ng kanilang pagkabigla. Hihihi? Grandmaster Layton, huwag kang masyadong malungkot. Wala bang pangatlong pwesto? Siguradong kay Grandmaster Layton yan. Huminga ng malalim si Vincent at tumayo ng tuwid habang nagliliyab ang kanyang mga mata sa galit, tulad ng sinabi mo. Maaaring hindi ako ang una, o ang pangalawa, ngunit ang mga nananalo ay laging dumarating sa 3. Kahit sa ikatlong pwesto, hindi ito magkukulang kahit kaunti sa unang 2. Grandmaster Layton, nakakagaan lang ng loob yan.
Ngayon nila napagtanto na nasayang lang ang kanilang mga salita ng pang-aaliw kay Grandmaster Layton, kaya nitong baguhin ang kahit ano para maging positibo. Huwag mong harangan ang daan ko. Maglakad ka. Pagkatapos, sumigaw ang isa pang matandang lalaki. Isang berdeng figure ang dumaan sa karamihan, ang kanyang mga mata ay nagpapadala ng panginginig sa kanilang mga katawan. Hari ng mabisyo na Pildores, Sam. Natakot sila nang walang malay. Si Vicious Pilking, ang head alchemist ng Pilking Hall, ay sasali rin sa 100 Pil meeting. Anong ginagawa niya rito? Naku po. Ikaw ang pinakamagaling sa imperyo para sumigaw ng malakas. Maaari ka bang maging mas nakakainis? Mukhang wala na si Grandmaster Layton, ang pangatlong pwesto mo. May isang taong nakikiramay sa sitwasyon ni Vincent. Nanginig ang kanyang mga labi at mas lalong nakaramdam ng pagkakamali si Vincent habang pinapanood ang tatlo roon sa itaas. Maya-maya lang, may bumangga sa kanya ng malakas, sinira ang kanyang kalmado at matayog na imahe habang nagmumura siya, lahat tayo ay sikat dito, di ba? Bakit ba kayo sumasali sa kompetisyong ito? Ninanakaw ang upuan ko. Sumusobra na kayo. Natigilan ng mga tao, nanginginig ang kanilang mga mukha. Naisip nilang lahat. Ang galing mo magsalita. 128. Natapos si Vincent sa ika-4 na pwesto, kasunod ni na Fulton, Danya, at ng Vicious Pilking. Sa kabila ng lahat ng iyon, tinanggap niya ang kanyang pwesto ng walang anumang reklamo. Kung tungkol naman sa kung sino ang nasa likuran niya, mayroon pa siyang ibang mas mahahalagang bagay na nasa isip niya ngayon. Ang natitirang mga pwesto ay kinuha ng mga taong kilala at may di mapag-aalinlanganang kasanayan. Ngumiti si Ira, lahat ng iba, pakiusap na lumipat sa lugar ayon sa lakas ng inyong angkan. Ang mga dekalidad na angkan sa unahan, ang mga pangalawang angkan sa gitna, at ang mga pangatlong angkan sa likuran. Pakiusap na pamwesto na kayo. Ipinakita rin ng pamamaraang ito ang kanilang mga kaugnay na kasanayan sa alchemy. Karaniwang katotohanan na ang mga unang angkan ay mas magaling kaysa sa pangalawa, na mas magaling kaysa sa pangatlo. Naging madali rin para sa mga dakilang angkan sa mga pwesto na makita ang kanilang mga kakayahan. Nakakahiya sana kung ang mga pangatlong uring angkan ay nagsimulang magprotesta. Ang konsiderasyon ng edifice para sa lahat ay umani ng paghanga mula sa maraming dakilang angkan. Walang masabi ang mga alchemist, nagsiputahan na sila sa kani-kanilang mga pwesto. Ngayong libo-libong alchemist na ang nasa arena, handa na sila para sa pagsisimula ng kompetisyon. Isang tansong kaldero ang inilatag sa harap nila, kasama ang isang napakagandang disipulo ng Drifting Flowers edifice sa tabi nito. Nang makaupo na ang lahat, ngumiti si Ira habang ipinaliwanag ang mga detalye ng 100 Pil meeting, ang kompetisyon ay nahahati sa 3 round. Ang mga kalahok ay matatanggal sa bawat round at tanging ang top 20 alchemist lamang ang karapat-dapat na makakapasok sa final round, kung saan tayo ang magdedesisyon kung sino ang Pil King. Sa madaling salita, ang Drifting Flowers edifice ay tanging ang unang 20 alchemist lamang ang mahalaga. Seryoso ang mga mukha ng mga kalahok. Alam nilang magiging mahirap ito, pero hindi naman pala ganoon kahirap. Sa libo-libong alchemist, 20 lamang ang papayagang makapasok sa huling round. Walang duda na ang 20 na ito ang pinakamahuhusay na alchemist na mayaalok ng Imperyong Titans. Kapag naitakda na ang kanilang mga pwesto, hindi matitinag ang kanilang posisyon. Masasabing kahit 300 rounds ay hindi sapat para magkaroon ng pagkakataon ng ibang mga kalahok na makuha ang isa sa 20 pwesto. Nabahala ang mga kalahok, habang ang 20 nasa entablado ay nakatingin ng may mga ngiti ng pagmamalaki. May bahid ng paghamak sa mga mata ni Ira habang nagpapatuloy, ang pagpupulong na ito ay nagtipon ng iba't ibang kilalang alchemist mula sa bawat sulok ng imperyo. Para dito, inihanda ng Drifting Flowers edifice ang kanilang pinakamahalagang kayamanan bilang gantimpala para sa manalo. Pumalakpak si Ira at 2 disipulo ang nagdala ng pulang kahon na gawa sa kahoy sa pedestal. Binuksan ito ni Ira. May lumitaw na parang berdeng ugat sa harap ng lahat. Ang mas nakakagulat pa, ang ugat ay tumitibok na parang puso. Mga bulaklak na inaanod, ugat ng body ng edipisyo. Walang nakaisip na mangyayari ito. Itinaya ng Drifting Flowers edifice ang kanilang pinakakahanga-hangang kayamanan sa pulong na ito. Iilan lamang ang nakakaalam ng tunay na dahilan sa likod nito, at napakurap ng lumitaw ang bagay na pinag-uusapan sa entablado. Elder yan,
dapat mo itong makuha. Ikinuyom ni Quinley Dunford ang kanyang mga kamao sa silangang patungan, tinitigin ang ugat ng may pananabik. Sa unang yugto, dinilaan ni Vicious Pilking ang kanyang mga labi, at kumikirot ang kanyang puso nang makuha ito. Alam niyang totoo rin ito. Ang kailangan lang niyang gawin ay manalo at mapasa kanya ang body root. Humph, matandang aso, kasama mo ako rito, huwag mo ngang pangaripang makuha yan. Single ni Danya. Natatawang napangisi si Vicious Pilking, ikaw lang. Paano? Napagtanto na ngayon ni Vincent kung bakit ang 100-pill meeting ng Drifting Flowers edifice ay nakaakit sa dalawang metotiyog na figure ng alchemy sa imperyo. Pumunta silang lahat para sa kayamanang ito. Pinunasan ni Vincent ang kanyang pawis at umiyak sa kanyang puso. Kalimutan na ang tungkol sa pagkapanalo laban sa kanila, kahit pa maging katotohanan ang pantasya, at manalo siya, kasama ang dalawang tigreng nakatitig sa kanya, ang pagtanggap nito ay magiging isang one-way ticket patungo sa mundo ng mga patay. Mga sumpa. Hindi dapat ako pumunta rito. Pinagsisihan ito ni Vincent hanggang sa maging berde ang kanyang loob. Pero huli na ang lahat. Ngayong nasa entablado na siya, mawawala ang kanyang pangalan kung ang kanyang pagganap ay hindi maganda. Itinuring niya ang kanyang sarili na mapalad, na wala siya sa kanilang antas at hindi naman gaanong malaking bagay ang pagkatalo. Masayang bumantong hininga si Vincent sa unang pagkakataon sa buhay niya, na nakatakda siyang matalo. Maraming pares ng mata ang malamang na nanlaki sa kanyang mga mata dahil sa kanyang mga iniisip. Grandmaster Layton, hindi ba't sinabi mo lang ngayon na kailangan maging kumpiyansa kapag nagpipino? Bakit ka sumusuko kahit hindi ka pa nagsisimula? Bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip. Ngunit, karamihan ay nagpasyang umatras. Sa ganitong matindi at mainit na kompetisyon, wala silang lakas ng loob na sumali. Napansin ni Ira ang laganap na kapaligiran ngunit hindi niya ito pinansin, ang target ng unang round ay isang first grade pill. Nanginig sa kumpiyansa ang mga umatras na. Mayroon bang hindi makakarating? Bakit pa tayo pupunta rito kung hindi naman tayo makakagawa ng kahit isang pildores para sa unang baitang? Nagpatuloy si Ira, simple lang ang isang first grade, pero hindi ganoon ang paraan, pati na rin ang kahusayan. Sa unang round na ito, makikipagkompetensya ka gamit ang iyong mga kasanayan sa pagpino. Dapat matapos ng alchemist ang pagpino ng isang first grade pill sa lalong madaling panahon. Tanging ang pinakamabilis na 100 lamang ang makakausad. Ano? Dinurog nito ang kanilang nag-aalab na pag-asa. Isang kompetisyon na kinasasangkutan ng libu-libong kalahok ang nagkaroon ng unang round na nagtanggal sa karamihan sa kanila. Kailangan ba talagang maging ganito kalupit? May dala akong maliit na kampana, gayon din ang mga disipulo ng Drifting Flowers edifice. Ang isang tunog ay nagsisimula at ang isa naman ay nagtatapos. At, simulan mo na. Ding! Diretso na pinindot ni Ira ang kanyang kampana. Nagulat ang mga kakompetensya. Pagkatapos ay nagmadaling ilabas ang kanilang Yuan Chi Flame at simulan ang pagpino. Ngumisi ang nangungunang 20 alchemist, hindi man lang sila nagmamadali. Mas tumpak na tawagin itong pagsubok sa pag-iisip ng isang tao kaysa sa bilis. Kahit ang isang alchemist sa ikatlong baitang ay hindi makakagawa ng isang tableta sa unang baitang, kung sakaling maguluhan siya sa isang maliit na bagay. Isang grupo ng mga hanggal. Malamig na tumawa si Vicious Pilking. Nagpakita ang kanyang kamay ng isang pulang apoy at itinapon niya ang 6 na sangkap sa loob. Sa ilalim ng hubad na mata, pino ang bawat sangkap. Kayang gawin ito ng bawat isa sa 20 alchemist, bagamat hindi sa parehong bilis. Bumantong hininga si Vincent, siya talaga ang pinakamagaling sa imperyo. Kahit sa pagpino ng isang tableta para sa unang baitang, ipinapakita nito kung gaano siya kahusay. Si Danya ang pangalawa sa pinakamabilis. Hindi siya nasiyahan ngunit alam niya ang kanyang mga limitasyon. Kinukutya siya ni Vicious Pilking, kalahati lang ng kakayahan ko ang ginamit ko. Naisip ko lang na dapat mong malaman. Mas mabuting sumuko ka na ngayon kung hindi mo pa kaya kahit ito. Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng lakas mo. Humph! Sumanghel si Danya. Alam niyang isa itong panlilinlang nito para yanigin ang puso niya. Sa terasa, pinagmamasdan silang dalawa ng grupo ni Clara. Nag-aalala sila dahil napakalaki ng pagkakaiba ng kanilang bilis. May mabilis na mga yabag na papalapit habang sumisigaw ang isang matanda, Sandra, nasaan ang batang kasama mo?
Lumingon si Clara upang hanapin sina Jackson, Trent at Solfred Gian na nanunood sa kanyang grupo sa pagkabalisa. Napakadelikado rito at pinaalis ko siya. Kakaiba ang tingin sa kanila ni Clara, hindi niya alam kung ano ang koneksyon nila kay Ken para mag-alala ng ganito sa kanya. Ngunit ang mga salita niya ay nagdulot sa kanila ng takot. Ano? Umalis siya. Kung gayon, sino ang nakikipagkompetensya kay Vicious Pilking? Hindi mapakali na tanong ni Trent. Naguluhan si Clara at ang dalawang tagapangasiwa dahil dito. Paano magiging kapantay ng isang simpleng batang Panginoon ng ikatlong antas ang Vicious Pilking? Humph! Kalimutan mo na ang pagharap sa Vicious Pilking, nang umalis ang batang iyon, hindi man lang siya nag-aksaya ng oras. Naalala ni Peony Overseer ang malamig na ugali ni Kindstone. Malungkot ang grupo ni Jackson. Tumakbo si Ethan, kaya bakit sila nanatili rito bilang mga patsy? Siya ang nagsabing makipag-alyansa at na-offend pa nila ang Regent Estate para sa kanya. Pero, siya ang unang tumakas ng walang pag-aalinlangan. Bastos. Ibinente na naman ba niya ako? Kumunat ang noo ni Trent at dumura sa galit. Pagkatapos, biglang may humihikbi. Si Darcy at ang magkapatid na Dong ang tumatakbo paakyat sa hagdan. Nag-aalala si Clara, bakit kayo bumalik? Sister Clara, Panginoon. Iniwan tayo ni Darling at nagmamadaling bumalik. Nakita mo ba siya? Ano? Bumalik din si Ken. Napataas ang kilay ng grupo ni Clara sa gulat. Bago pa nila malaman ang higit pa, biglang sumingit si Trent, hipag, sinasabi mo bang hindi umalis at bumalik si Punk? Hahaha, hindi niya ako banihag. Nasaan siya, sabihin mo sa akin. Hindi man lang nakasagot si Darcy sa bahaging hipag dahil agad na hinahanap ni Trent si Ethan sa gitna ng libu-libong kalahok. Sus Mariosep. Malapit nang matapos ang Vicious Pilking. Nagngalit ang mga ngipin ni Iris Overseer. Nakatuon silang lahat sa matanda at sa katunayan, ilang segundo na lang ang kailangan para sa tableta ng The Vicious Pilking. Gayunpaman, kinailangan ni Danya ng 1 minuto. Alam nilang lahat ang ibig sabihin noon. Nanalo ang unang round at nanlumo ang kanilang mga damdamin. Hindi nakuha ni Danya ang kalamangan kahit na pininaw niya ang isang first grade na tableta, na nagpapakita kung gaano sila kakompetensya kapag pininaw niya ang mga mas mataas na gradong tableta. Lumubog ang puso ni Clara sa kailaliman ng kalaliman. Ang kanyang huling pag-asa ay unti-unting nawawala. Nakita ni Fulton ang tableta ni Vicious Pilking at yumuko, Master, ikaw ang pinakamagaling. Natural. Tumawa si Vicious Pilking, sabay tingin ng may pangungutya kay Danya. Isang tunog ng ding ang tumunog ng sandaling iyon. Sa malayong lugar ng mga third-rated clan, tumunog ang kampana. Mayroon bang tao rito na mas mabilis na makapagpino kaysa sa pinakamahusay na alchemist sa imperyo? Sino? Sush! Lumingon sila para tignan kung saan nanggagaling ang tugtog. Ngunit ang lumitaw sa harap nila ay isang figurang nakaitim na damit na may nakasulat na mga salitang pil na gumuguho sa langit. Timor. Nanginig ang mga talukap ng mata ni Fulton habang sumisigaw siya. 129. Timor. Nanlilisik ang mga mata ni Clara. Malawak na ngumiti sina Jackson at Solfred Gian pagkatapos ay tumawa ng buong puso, nang may matanggal na mabigat na bato sa kanilang mga balikat. Hahaha, Sandra, mali ka. Hindi si Timor yan, kundi ang batang yan. Ngayon lang nanggaling ang isang malinaw na boses mula sa direksyong iyon, natapos na ang first grade pill ng Songklan ng Night Rain City, Ken. Ano, ang kan ng Song? Sino ba yan? Hindi pa natin naririnig yan. Gulat na gulat, bawat isa sa mga taong naroon ay natigilan. Isang walang pangalang alchemist na nagmula sa isang walang pangalang angkan ang nakakuha ng unang pwesto sa unang round ng 100 Pill Meeting, nang malampasan niya ang pinakamahusay na alchemist sa imperyo, ang Vicious Pilking. Sino ba talaga itong si Ken? Ano ba ang kanya, niloko ba niya? Paano siya nakapagpino ng ganito kabilis? Sa ilalim ng mga mapang asar na tingnang lahat, nagmalaki si Ethan mula sa ikatlong lugar patungo sa unang pwesto. Ang pagiging narcissistic niya ay para bang nasa tuktok siya ng mundo at humihingi ng sampal. Mabuti na lang at Drifting Flowers edifice ito, kung hindi ay malamang natalo siya ng libu-libong kalahok. Sige, magsaya ka habang kaya mo pa. Tingnan mo, si Darling.
Sigaw ni Darcy at napailing ang magkapatid na Dong. Kumunat ang noo ni Clara at nagreklamo, "Sus Mariosep, bakit kita pinaalis ng maaga? Para makabalik ka na." Sa kabila ng kanyang masasakit na salita, puno ng init ang kanyang puso. Ipinakita nito na hindi siya ang lalaking walang puso na hinayaan niyang paniwalaan niya. Sa kanyang pinakamatinding desperadong sandali, pinili niyang bumalik at gugulin ang huling bahagi ng kanilang paglalakbay na magkasama. Ang galit ng dalawa pang tagapangasiwa para sa kanya ay naglaho na lang. Mabuti na lang at may konsensya ang lalaking ito. Sa silangang entablado, tinitigan ni Quinley Dunford si Ethan na may buong hangarin na pumatay, habang nakakuyom ang kanyang mga kamao sa galit. Hihihi, gusto ba ng pangalawang batang Panginoon ang buhay ng batang iyon? Madali lang naman yan. Kunin muna natin ang body root, pangalawang batang Panginoon, saka ko na siya personal na haharapin. Nakita ng ikalimang elder ng Hell Valley ang galit nito at agad na sinamantala ang pagkakataong makuha ang pabor nito bago pa ito nakawin ni Vicious Pill King. Tumango lang si Quinley Dunford. Ang kanyang puot kay Ethan ay tumatago sa kanyang mga buto. Hindi lamang niya ninakaw ang kanyang asawa, kundi sinagot pa niya ito sa piging. Muli, ang lalaking ito ay lumalaban sa kanya. Gayunpaman, ang pagpatay sa kanya mismo ay hindi sapat para sa kanya. Ang susi ay ayaw niyang pagkakitaan ng sama ng loob ni Clara. Umaasa pa rin siya na darating ang araw na makakalimutan ang kanyang pagtataksil at babalik ito sa kanya. Pero biglang sumulpat ang lalaking ito, kaya hindi iyon nangyari. Hindi napansin ni Ethan na may dalawang pares ng mata na masayang nanunood habang dahan-dahan siyang naglalakad papunta sa unang yugto. Natatakot siyang hindi sapat ang galit na natamo niya, kaya tinapos niya ang kanyang palabas sa pamamagitan ng isang sulyap sa Vicious Pill King. Kahit si Vicious Pill King ay hindi makapanatiling kalmado matapos ang ganoong kalaking paghamak. Kaya ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagtatapos ng pagpipino. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig ang tunog ng ingay sa tabi niya at itinoon ang tingin kay Ethan, "Ikaw na bata, ano ba yang tinatitigan mo? Gusto mo bang mamatay? Binabantaan mo ba ako?" Tinaasan ni Ethan ang kilay at sinipa ang mesa ng alchemy sa tabi ng kaldero at nagmura, "Ano sa tingin mo? Natatakot ako sa iyo. Ang tanga-tanga mo." Sumabog ang ingay. Saan siya nanggaling? Saan niya nakukuha ang lakas ng loob para sampain ang Vicious Pill King? Maging ang iba pang 19 na alchemist ay kinailangang mabaigo rito, na halos sumire sa kanilang pagpipino. Nako! Saan ba naman galing ang batang to? Ang sumusobra na niya. Ang galit ay umabot na husto kay Vicious Pill King kaya't mula berde ay naging lila na siya. Kung hindi lang dahil sa takot sa hindi direktang pagtama na ito na magpapabahala sa kanyang isipan, matagal na sana niyang isinampa ang lalaking iyon sa libingan. Huminga ng malalim si Vicious Pill King para pakalmayan ang kanyang galit, hindi niya maaaring hayaang masira ng kanyang pagka-impulsibo ang kanyang mga plano. "Punk, pumunta ka rito para makipag-away sa akin at papatayin na sana kita sa kinatatayuan mo kung hindi lang dahil sa hindi ko masabi na dahilan." Dahilan. Ang lakas ng loob mong pag-usapan ang purong dahilan. Bam! Bam! Sinipa ulit ni Ethan ang mesa ng alchemy, habang naasar, "Matandang utot, tumabi ka. Nasa pwesto ko ka." Gulat na gulat, sandaling natigilan si Vicious Pill King. Ngunit nagsalita si Ira sa tonong humihingi ng paumanhin, "Patawarin mo kami, Elder Yan, nakuha na ng batang Panginoon na si Ken ang karapatan sa mesang ito. Mas mababa ang iyong ranggo ng isang hakbang. Narinig mo yun. Ngayon, sus." Sinipa ulit ni Ethan ang mesa ng alchemy. Huminga ng malalim si Vicious Pill King, at pinilit na kumalma, "Kawawang bastos. Swerte mo lang. Babalik ako sa susunod na round." Paglapit sa pangalawang mesa, isinumpa ni Vicious Pill King, "Ang paggalaw ay paggalaw, kaya ano ang problema sa pagsipa? Wala na sa kontrol ang henerasyon ngayon. Ano ba ang problema mo?" Sinipa ko ang sarili kong mesa. "Masyadong mainitin ang ulo ng mga matatanda ngayon," sabi ni Ethan habang nakatayo sa unang pwesto. Natigilan si Vicious Pill King sa kanyang pagbabalik. Gumalaw ang kanyang bibig ngunit hindi umimik, habang ang kanyang puso ay nilalamon ng puot. Napakatalas ng dila ng lalaking ito.
Walang katapusan ang pakikipag-usap sa kanya. Kapag natapos na ito, ako na ang bahala. Mukhang nag-aaway lang ang dalawa dahil sa isang alchemy table pero nasa gitna sila ng isang labanan ng isip. Ginagamit nila ang pagkakataong ito para sirain ang laro ng isa't isa. Kahit gaano pa kahusay at kahanga-hanga ang kahusayan sa pagpino ng isang tao, wala itong silbi sa mga kamay ng isang taong mahina ang pag-iisip. Muntik nang masira ang panloob na kapayapaan ni Vicious Pilking nang biglang pumasok ang mapagmataas na si Ethan. Ngunit dahil isa siyang veterano sa alchemy, agad niya itong napansin, kaya't nagsikap siyang pigilan ang galit sa kanyang puso. Nagpatuloy ang kompetisyon. Pagkatapos maubos ni Fulton ang kanyang tableta, sumunod si Danya. Pagkatapos ay dumating si Vincent at ang iba pang 20 alchemist. Habang lumilipas ang panahon, parami ng parami ang natatapos at hindi tumitigil ang pagtunog. Habang lumalakas ang pagtunog, lalong nagiging magulo ang puso ng mga kalahok. Kahit ang isang tableta para sa unang baitang ay may mataas na posibilidad na mabaygo. Ang marami sa mga nabigo ay nagsimulang magpino muli sa inis, ngunit nauubusan na ng oras. Ding! Tumunog ang ika-100 singsing at tinapos ni Ira ang unang round sa pamamagitan ng pagpuksa sa iba. Natigilan ang mga masisipag sa pagpipino. Pinatay nila ang kanilang mga apoy at kinaladkad ang kanilang mga paa papunta sa kinaroroonan ng mga manunood. Maraming mga alchemist ng ikatlong baitang dito ngunit kulang pa rin ang kanilang pag-iisip, nabibigong pinuhin kahit ang pinakasimpleng tableta. Ngayon, ang unang daang kalahok ay pumasok sa ikalawang round na may isang maliit na detalyeng natanggal. Hindi ang Vicious Pill Master ang nangunguna, kundi ang isang third class na batang master ng angkan, si Ethan. Bilang resulta, ang ika-20 alchemist ay pinatalsik mula sa kanyang mesa. Nako! Sinong nagsabing sigurado na ang 20 pwesto? Unang round pa lang ay sinipa na ako ng itim na kabayo. Kahit ang Vicious Pilking ay natalo na at nasa pangalawang pwesto na. Pati na rin ang lahat ng iba pa. Sino ang nakakaalam kung ilang magagaling na alchemist ang matatanggal sa round na ito? Uso man o hindi ang mga itim na kabayo sa kompetisyong ito, nasa sabik ang mga manunood sa susunod na pagsipa. Hukom. Tinawag ni Vicious Pilking ang atensyon ni Ira, gusto kong siyasatin ang tableta ng bata at alamin kung ito ay tableta para sa unang baitang. Nahihirapan pa rin akong paniwalaan na may makakatalo sa akin sa bilis ng pagpino. Oo, siguraduhin mong hindi siya nanlaloko. Naging mainit ang lahat dahil dito. Si Vicious Pilking ang pinakamagaling na alchemist sa Titans. Hindi ka panipaniwala kung paano biglang may sumulpot at nagpatalsik sa kanya sa pwesto, lalo na't isa itong bulok na punk. Ilang araw pa lang siyang naawat sa pagsuso at na-master na niya ang alchemy. Paano nangyari iyon? Ang huli na halos hindi nakapasok sa ikalawang round ay nagpahayag din ng kanyang mga reklamo, humihingi ng hustisya. Walang magawa si Ira nang sabihin niya kay Ethan, "Young Master Song, posible ba na magpino ka pa ng isa pang beses, para makita nila ang bilis mo?" Sumulyap si Ethan ng palihim, "Hindi, salamat." Naghiyawan ang mga tao. Tingnan mo. Natatakot siya. Wala siyang lakas ng loob na magpino pa ng isa para sa atin. Alam kong amoy malansa siya. Paano niya natatalo ang napakaraming magagaling na alchemist? Hihihi, tapos na siya. Hindi kinukonsinti ng Drifting Flowers Edifice ang mga manloloko. Kinundena siya ng lahat, habang ang mabisyo na hari ng pil at ang kanyang disipulo ay nanonood ng may malamig na ngiti. Umiling si Danya. Alam niyang gustong tumulong ng bata sa Drifting Flowers Edifice, ngunit ang mahuli sa pandaraya ay nangangahulugan na kahit siya ay hindi niya ito mailigtas. Bata, dapat manatiling tapat ang isip at huwag magsagawa ng masasamang pamamaraan. Ikaw ang magdurusa sa huli. Same time na nagbigay ng gabay si Danya at humarap kay Ira, baguhin ang kanyang posisyon mula una hanggang huli. Tumanggaw si Ira, na ikinatuwa ng mga tao. Ngunit ngumisi si Vicious Pilking, natuklasan ang pandaraya sa 100 pill meeting at siya lang ang inaalis mo. Kailan pa naging ganito kuluwag ang pamamahala ng Drifting Flowers Edifice? Naging maingay na naman ang lugar. Itinuon na ngayon ni Ira ang kanyang atensyon kay Clara. Bumantong ninga si Clara at umiling. Ang batang ito ay nagdulot ng walang katapusang gulo.
May lehitimong dahilan na ngayon ang vicious pill king para patayin siya. Mukhang malungkot ang pagtakas. Natigilan ang grupo ni Jackson. Ang isang tusong tulad niya ay makakagawa ng ganoong pagkakamali. Habang pinagmamasdan silang lahat ng may malamig na tingin, humihikab si Ethan, bakit mo naisip na nandaya ako? Sinabi ko lang na hindi ko na uulitin. Ibig sabihin lang niyan ay natatakot ka. Malamig na ngumiti si Photon, ang sarap sa pakiramdam na masipa ang isang tao kapag sila ay natamba. Sumulyap si Ethan sa kanilang lahat, mga gago. Hindi nyo ba alam na may kasama akong napakagandang babae sa buong oras ko? Paano ako maglalako? Pakinggan nyo lang kung paano ito pinagbuti ng sa inyo at malalaman nyo kung bakit ang tagal lang. Sumenya si Ethan papunta sa dati niyang mesa, napakaganda, pakisabi naman sa kanila ang pangalan ng tableta ko at ipakilala sa kanila ang tunay na kasanayan. Swoosh! Pagkatapos ay iginalaw nilang lahat ang kanilang mga ulo patungo sa kanyang supervisor. 130. Isang 16 na taong gulang na batang babae ang nakatayo sa mesang iyon, bata pa at walang alam sa totoong mundo. Sa dami ng nakatingin sa kanya, hindi niya maiwasang mamula at hindi mapakali. Liza, hindi mo kailangang kabahan ng sobra. Magsalita ka lang. Ngumiti si Ira. Huminga ng malalim si Liza para makabawi, pero mas namula siya nang makita ang hawak na tableta ni Ethan. Hindi dahil sa hiya, kundi sa hirap nitong ilarawan. Hindi niya alam kung ano ang problema niya noon, na para bang baitang isa pa lang ang tabletang ito. Nahihiya siya ngayon nang maisip niya kung paano niya idineklara ang kanyang hatol. Sa kabila ng lahat ng iyon, wala siyang ibang magawa kundi ang magpatuloy, pinaganda niyang Master Song ang isang appetite pill. Pagkatapos ay itinaas niya ito ng mataas, hinayaan ang halimuyak nito na kumalat. Gayunpaman, tumahimik ang karamihan, bago sumabog ang tawanan. Hahaha, isa ba yan sa mga gamot? Manloloko pa naman siya. Hindi nga pala yan tableta para sa unang baitang. Ibinibigay yan sa mga bata para makatulong sa pagtunaw. Yan ba ang tawag sa tableta? Makakagawa ako ng isang dakot niya nang wala pang 1 minuto. Hindi ko tatanggapin yan kung manalo siya rito. Naging maingay na naman ang mga tao. Natakot si Liza. Dahil ito ang kanyang paghatol, hindi niya maiwasan ang parusa. Ibinaling niya ang kanyang mapang-ipong tingin kay Ethan. Sinisisi ito. Kahit anong basta-basta na lang nanggagaling sa kalye ay maaaring maging dahilan para maging appetite pill ito. Bakit pa niya kinailangang magsalita para sa pinakasimpleng tableta? Hindi niya alam, pero alam na alam ni Iris Overseer, gumamit siguro siya ng bewitching whispers. Una niya itong ginamit kay Darcy at ngayon kay Liza, sa ikatlong patong ng chi condensation. Humph! Ang batang ito ay nasa isang baluktot na landas. Sumanghel si Peony Overseer, nako naman, lagi ka na lang may ganyang katingang itura. Nasa ilalim ka pa rin ba ng impluensya niya? Guro, sinira po ng senior tita ang ginawa niya para sa akin. Namumula si Darcy, nahihiyang pinagmasdan ang Peony Overseer, pagkatapos ay naging kaawa-awa ang mga mata niya nang humarap siya kay Ethan, sa totoo lang, hindi na ako maaaring maging mas masaya kung gagamitin niya ulit ito sa akin. Hinawakan ni Peony Overseer ang kanyang noo at bumaantong hininga. Ano ba ang kaakit-akit sa batang iyon? Na siyang dahilan kung bakit nabighani ng husto ang kanyang mapangahas na disipulo. Hindi alintana ni Clara, bumaantong hininga na lang siya, hindi mahalaga ang mga bewitching whispers. Ang mahalaga ngayon ay hindi nanalo si Ken. Muling hahamakin tayo ng vicious pill king. Ang tanging nagbago ay ang gawing pagkakamali ni Liza ang pandaraya. Ang eksena ay naganap ayon sa sinabi ni Clara. Sumenya si Ira na kumalma ang mga nasa sabik na tao, patawarin ninyo kami, ito ay isang pagkakamali ng aming disipulo. Ang unang pwesto sa unang round ay... Teka. Kumaway si Ethan at tiningnan siya mula sa gilid, Judge, hindi mo ba iinuman ang appetite pill ko para sa first grade pill? Hahaha, tinatawag mo bang tableta yan? Pinutol ni Photon si Ira bago pa man siya makasagot sa pangungutya nito at napatawa ang mga nakapaligid sa kanya. Libo-libong pares ng mapangutyang mata ang nakatitig kay Ethan. Ang lakas ng loob mong sumama sa isang kompetisyon dala ang ganoong klaseng tableta. Malamang bulag ka.
Tinaas ang sulok ng kanyang bibig, tumingin si Ethan na hindi niya pinansin ang pangungutya na ipinadala sa kanya at prangka na nagsalita kay Fulton, kung gayon, o ang pinakamahusay na alchemist ng Peking Hall, ang minamahal na estudyante ng Vicious Peking, ang batang Panginoon na si Fulton, paliwanagan mo ako. Ano nga ba ang appetite pill? Siyempre naman. Biglang natigilan si Fulton. May naalala siya pero hindi na niya ito natuloy. Habang tumatawa, humarap si Ethan sa karamihan, at sa wakas ay ibinahagi ang kanyang malamig na ngiti kay Fulton, ano, may dila ka ba? Hahaha, kung gayon, hayaan mong sariwain ko ang iyong alaala. Mayroong 12 grado ng tableta, at ang first grade ang pinakamababa. Maaari ko lang ihagis ang mga sangkap sa apoy at, hanggat pino ito, ang pinakamababa nito ay first grade. Biglang tumigil ang ingay dahil sa matinding gulat na ipinahihiwatig ng kanyang mga salita. Maging ang mga mukha ng mga nanunuya sa kanya ay natigilan, ngunit ang kanilang mga mata ay nanlalaki. Bakit hindi ko naisip yun? Dahil ganoon kadali, ganoon ka-simple ang appetite pill, kahit ang isang normal na tao ay kayang gawin ito. Dahil dito, hindi na ito pinansin ng mga alchemist. Ngunit ayon sa kahulugan, ang pinakamababang grado na maaaring maging isang tableta ay first grade. Hanggat pino ang mga sangkap, ito ay tinatawag na tableta. Kahit ang bote ng barrel pill ay itinuturing na first grade. Kung pag-uusapan natin ito mula sa punto de vista, ang appetite pill ay hindi maikakailang isang pildores para sa unang baitang. Bagamat para sa lahat, ang pagkapanalo sa unang pwesto sa 100 pill meeting gamit ang isang napakasamang pildores ay masyadong nakakainsulto. Dahil dito, lahat ay lumapit kay Ira upang marinig ang kanyang hatol. Natamba si Ira. Ibinigay ng bawat isa sa mga kalahok dito ang lahat, kahit na isang tableta para sa unang baitang. Gusto nilang lahat na magtagumpay. Sino ang makakahula na gagamit ang isang weirdong yan ng pinakamababang tableta para makipagkompetensya sa meeting? At higit sa lahat, siya ang nanalo. Ang pagbibigay sa kanya ng unang pwesto ay magpaparamdam sa ibang mga alchemist na hindi patas. Kaya ang tanging nagawa na lang ni Ira ay makipagkompromiso, Young Master Song, maaaring natugunan na ng iyong tableta ang pinakamababa, ngunit ang unang plano. Akin na. Putol ni Ethan sa kanya. Ang kanyang mayabang na ugali ang nagtulak kay Vicious Peking na makaramdam ng bagong galit para sa kanya, ikaw na batang gago, ganyan ka baka walang hiya. Nakapag-ayos ka na, kaya huwag mong ipilit. Maaaring first grade lang ang appetite pill na yan pero ito ang pinakamalala. Wala nang mas hihigit pa rito. Hindi ba't ang pinakamasama ay isa ring baitang isa? Malinaw na sinabi ng hurado, Pinoy ng isang tableta para sa baitang isa at makipagkompetensya ng mabilis. Bawat isa sa inyo ay mga hanggal. Hindi kayo nakinig sa mga patakaran at sinubukang Pinoy ng isang mahusay na tableta. Sino ang dapat sisihin sa inyong pagkatalo? Walang paraan na isusuko ko ang aking pwesto. Ang ugali ni Ethan ay labis na arrogant at ikinagalit ng bawat alchemist. Ngunit wala silang maitutulong na pabulaanan. Wala silang magawa kundi ang magpatihaya sa galit. Nako! Bakit hindi ko mahanap ang buta sa mga patakaran? Ginamit na naman ito ng walang kwentang to. Mas mabilis ko pang ma-refine ang appetite pill kaysa sa kanya. Ang pagkadismaya ay damaloy na parang ilog sa puso ng bawat isa sa libu-libong alchemist. Ngunit sino ang masisisi sa kanila? Ang pagkakataong manalo ay nasa harap nila, ngunit hindi nila ito nakita. Kaya, pinili nilang ibuhos ang lahat ng kanilang galit kay Ethan. Tiningnan nila siya bilang kanilang pinakamatinding kaaway. Ayos lang sana kung gumamit siya ng tunay na kasanayan para manalo, ngunit si Ethan ang nakakuha ng pinakamalaking kalamangan, isang murang panlilinlang, para talunin sila. Wala ni isa sa kanila ang kayang tanggapin ito. Tila lumipad ang lahat ng kanilang intensyong pumatay at naalala si Ethan, na nagkaroon ng oras para ngumiti, nako, alam mo na ang sinasabi nila, inggit sa talento at kung ano-ano pa. Mukhang napakahusay talaga ng talento mo sa ngayon. Ang mga tao ay parang bar aisles ng pulbere na nakahanda at handang hipan. Umiling si Ira ng walang magawa, Young Master Song, marami na akong nakitang mga walang hiya, pero ikaw ang pinakamasama sa lahat. Hihihi, anong pinag-uusapan ninyo? Likas na yan sa inyo.
Ngumisi si Ethan, hindi nila isinaalang-alang ang sarili nilang kalikasan samantalang ang inyo ang pinakanakakapayapa sa aking sarili. Ako ang nakakuha ng unang pwesto, pati na rin ang props. Nang makitang bumusina ito, nakaramdam ng pagkahilo si Ira at hindi na pinansin ang maalay na batang Panginoong ito. Minamaliit siya ng mga alchemist. Wala siyang kasanayan, naisip nila. Gumamit siya ng baluktot na landas, naisip nila. Mahuhulog siya sa susunod na round, naisip nila. Bagamat may isang lalaki sa kanila ang tumingin sa kanya ng may seryosong mukha. Ito ay walang iba kundi ang bagong sipa sa ikalimang pwesto, si Vincent. Katulad lang din siya ng iba noong una, kinutya si Ethan dahil sinabi niyang ang katapusan ay nagbibigay katwiran sa kanyang mapanghamak na paraan. Inakala niya itong isang walang kakayahang hanggal. Ngunit ibinunyag ni Ethan ang katotohanan na ang unang round ay hindi tungkol sa bilis kundi sa isip, isang pagsubok sa kanilang kalikasan. Nagulat siya rito at nagsimulang tumingin kay Ethan gamit ang ibang mga mata. Mayroon ba kahit isang iilan sa libu-libong alchemist na ito ang nakaunawa sa tunay na kahulugan ng pagsubok? Gayunpaman, naunawaan ito ng immoral na batang Panginoon sa isang sulyap lamang. Isa ba siyang nakatagong hiyas, isang dakilang henyo sa alchemy? Kung gayon, ang pagpino ng appetite pill ay maaaring hindi ang kanyang limitasyon, kundi ang pagsunod lamang sa mga patakaran. Hindi na casual ang ekspresyon ni Vincent kundi seryosong-seryoso na. Maraming talento ang lumitaw sa Imperyong Titans nitong mga nakaraang taon. Hindi lamang ang minamahal na estudyante ng Vicious Pill King na si Fulton, kundi pati na rin ang natatanging henyo na ito. Mas magiging matindi ang 100 pill meeting nito pagdating ng segundo. Akala ko ayos lang ang pangatlo, pero sa tingin ko, baka hindi ako makarating sa ikalimang pwesto. Nagsimulang lumubog sa depresyon si Grandmaster Layton. Sa buong buhay niya, kahit kailan ay hindi siya nakamit ang anumang dakila, at maraming mahusay na kabataan ang patuloy na nahuhuli sa kanya. Nakakalungkot, at nakakapanghinayang. Bagamat ayaw ko, kailangan ko pa ring ideklara na si Young Master Song ang unang pwesto sa round na ito. Hindi pinansin ang hinaing ng matanda, ni ang tunay na lakas ni Ethan, mamantong hininga si Ira. Sa isang iglap, sumigaw ang lahat. Walang pakialam si Ethan, habang nakangiti sa kanila. Para sa kanya, isa lamang silang bulag na hanggal at walang kinabukasan. Sumanghel si Vicious Pill King, madali lang ang nangyari sa iyo ngayon, pero itatapon kita sa susunod na round. Humph, kaya mo ba? Pagkatapos ng isang pangiinis, lumingon si Ethan at itinuro ang mga salitang nasa kanyang likod ng may pagmamalaki, tingnan mong mabuti, ikaw lang ang Vicious Pill King, habang ako ang Heaven Toppling Pill. Malamig na tumawa si Vicious Pill King, sa tingin mo ba makakatulong sa iyo ang pagsusuot ng balabal ng patay? Hahaha, henyo si Timor, pero hindi niya ako maihahambing sa alchemy. Ang Heaven Toppling Pill ay sarili niyang mga salitang mapagmataas. Kung tutuusin, ang pagkamatay niya sa kamay ng aking antidote ay patunay kung gaano siya ka-inosente at ka-immature. Sam, peke ba talaga ang formulang iyan? Hindi napigil ang magtanong si Danya. Natatawang sabi ni Sam, ganito ka ba magmumukha kung hindi? Hihihi? Hindi alam ng hanggal na batang iyon ang limitasyon niya, ninakaw ang formula ko at nauwi sa pagpapakamatay gamit ito, at pagpatay sa iba. Ang mabugbog hanggang mamatay ng matao ng Drifting Flowers edifice ang nararapat sa kanya. Naikuyom ni Danya ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit, 3 taon ko nang pinaghirapan ito, para lang malaman na peke ito. Sa terasa, kinagat ni Clara ang kanyang labi habang lumalaki ang hangering pumatay sa kanyang mga mata. Dahil sa 2 tagapangasiwa na pumihil sa kanya kaya hindi niya sinugod si Sam. Bamantong hininga si Jackson. Naunawaan niya ang nararamdaman ni Clara. Sino ang makakatiis na panoorin ang kanilang pinakakinasusuklaman na kaaway na pumatay sa kanilang nakababatang kapatid na patuloy na ipahiya siya? May sinabi si Ethan na nagpatigil sa kanila. Ngunit narito ako, nakatayo sa harap mo na suot ang kanyang balabal. Kalmado ang kanyang tono at tumingin kay Sam ng may mapanghamong ngiti. Hindi napigilan ni Sam ang pagkayam ng kanyang mga kamao, unti-unting namumula ang kanyang mga mata, nag-aalab sa walang katapusang galit. 131. Hamon. Oo,
Isang hubad na hamon. Hindi lang iyon, kundi nangako rin ito ng paghihiganti para sa mga yumao. Prangka ang mga salita ni Ethan. Isinuot niya ang balabal ni Timur sa harap mismo ni Sam. Ibig sabihin noon ay malalampasan niya si Sam bilang isang alchemist kapalit ni Timur. Paano ito kakayanin ng pinakamagaling na alchemist sa imperyo, ang Vicious Pill King? Pero hindi iyon ang pinakamahalaga ngayon. Kung sinabi lang iyon ni Ethan 15 minuto ang nakalipas, tatawa na sana siya, tatawagin pa rin siyang bata na hindi alam ang kanyang limitasyon. Ngayon, pagkatapos ng unang round, si Ethan ang nauna, ang pwesto na kinuha niya mula kay Sam. Kahit baliwalain ang ginawa niyang stunt sa unang round, nakakagulat pa rin ang katotohanan ganoon ang kanyang pagsasalita. Dahil sa totoo lang, nauuna siya sa Vicious Pill King. At dahil iyon ang katotohanan, ikinagalit ni Sam. Hindi pa kailanman nagkaroon ng pagkakataon na may hamarang sa kanya. Ngunit, kahit papaano ay nagawa ito ng lalaking ito habang hayagang hinahamon siya. Kung matatalo niya ito, hindi na siya magiging Vicious Pill King. Nakakabingi ang katahimikan. Napanganga ang mga tao na parang nakalimutan na nilang huminga. Nakuha ni Ethan ang unang pwesto sa pamamagitan ng mga tusong panlilinlang at ngayon ay hinahamon na niya ang Vicious Pill King. Sawang-sawa na ba siyang mabuhay? Walang nakakaintindi, kahit ang mga tao sa terasa. Kinagat lang ni Clara ang kanyang labi habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata, salamat. Alam niyang ginawa ito ni Ethan para sa kanya. Manalo man siya o hindi, hahamunin niya si Vicious Pill King bilang kapalit niya. Ito ang huling hiling ni Timur. Bilang ate ni Timur, hindi niya ito nagawa kailanman, pero nagawa ito ni Ethan. Naging madamdamin ang tingin ni Clara kay Ethan ng sandaling iyon. Ang lalaking ito ay isang batang Panginoon ng angka na nasa ikatlong pwesto, ngunit handa niyang ibigay ang lahat para sa kanya. Hindi naman masama na ipagkatiwala niya ang kanyang dignidad sa lalaking ito. Pareho lang sila ni Timur, kahit na medyo mas immoral. Parang lalabas sa dibdib ang puso ni Clara. Ang hindi niya alam ay nagawa pala ni Ethan ang lahat ng ito dahil sa body jade sap. Lahat dahil walang utang na loob ang dakilang demonyong emperador. Hahaha, may naglakas loob na hamanin ang dakilang Vicious Pill King. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito kay Elder Yan. Kaya, siguradong galit na galit siya. Sa silangang pwesto, ngumiti si Quinley habang lumilingon sa paligid. Tumango ang iba, kasama ang ikalimang elder ng Hell Valley na sumama sa kanya, hahaha, itinuring ni Sam na mababa ang lahat sa kanya. Nakakatuwang makitang kinutya siya ng isang walang muwang na tuta sa ganoong antas. Tumango si Quinley sa tuwa, nagniningning ang mga mata, mukhang hindi na natin kakailang ganing harapin ang batang ito. Kapag nanalo si Elder Yan sa susunod na round, gamit ang kanyang init ng ulo, agad niya itong papatayin. Tama ang pangalawang batang Panginoon, mamamatay ang bata pagkatapos ng ikalawang round. Hinamon niya si Elder Yan, kaya kahit na mamatay pa siya, walang basehan ang Drifting Flowers edifice para sisihin sina Elder Yan at ang pangalawang batang Panginoon. Hindi na makakaramdam ng sama ng loob sa iyo ang batang Miss Clara, ngumiti si Zithar. Dapat sabihin, tama ang mga sinabi niya. Tumango si Quinley. Sa arena, inatake ng mapanghamak na hamon ni Ethan, nanginginig sa galit si Vicious Pill King. Huminga siya ng malalim para pigilan ito, ngunit ang kanyang mukha ay naging nakakatakot. Bulok na punk, gusto mo akong hamanin para kay Timur. Umiling si Ethan bilang pangungutya, matandang buang, magtapat ka. Hamanin kita. Bam! Bam! Biglang natapakan ni Ethan ang mesa ng alchemy, na ikinagulat ng iba dahil sa ingay. Pagkatapos ay buong pagmamalaki niyang sinabi, tingnan mong mabuti, ako ang nasa unang pwesto. Hindi ba't mas tamang sabihin na ikaw ang humahamon? Ikaw. Sa sobrang galit ng Vicious Pill King, nanlabo ang paningin niya, at nagulo ang buhok niya. Alam niyang hindi matiis ang punk pero hindi niya alam kung gaano. Dahil sa kaunting swerte at talino, inakala ng punk na ito na sapat na ito para magpasikat bilang pinakamagaling sa imperyo. At hahamunin ang Vicious Pill King. Nanginginig ang dibdib ng Vicious Pill King sa bawat paghinga, at may hinanakit na lumalabas sa bawat salita, buwisit, mas mahirap ka pa kaysa kay Timur.
Pero karamihan sa mga mayabang ay hindi nagtatapos ng maayos. Hahaha, ang katapusan ay hindi batay sa kayabangan, kundi sa lakas. Sumulyap sa kanya si Ethan, malamig na ngumiti, at muling inapakan ang mesa, kunin mo sa akin ang mesang ito at ikaw ang magiging pinakamahusay sa imperyo. Humph, balak ko sana. Kung gayon, dagdagan pa natin ng isa pang kondisyon. Kung kaya mong kunin ang pwestong ito, iaalay ko sa iyo ang aking ulo. Natigilan ng mga tao. Isusugal ang buhay sa isang simpleng kompetisyon sa paggamit ng gamot. O alam ba ng bata na magiging malungkot ang kanyang kahihinatnan matapos niyang masaktan ang vicious Pill King at magdesisyong mag-ipon para lang kumita? Naging seryoso sina Clara at ang iba pa. Mas lalong tumawa ang panig ni Quinley. Mas lalo pa itong naging dahilan ng mawala ng malay ang bata. Balisa ang grupo ni Jackson, bakit ba naglalaro ng mapanganib na laro ang batang ito? Kung gaano kaingat si Ethan, hindi niya basta-basta gagamitin ang mga ganitong mayabang na salita. Sa sobrang pag-aalala ni Darcy ay halos maiyak na siya, "Guro, ano ang gagawin natin kung matalo si Darling? Hindi siya ang katapat ng vicious Pill King. Mamamatay ba talaga siya? Magiging balo na ba ako? Hindi mo pa nga siya nakasama. Anong kalokohan yang balo mo?" Mura ni Peony Overseer, napakatigas ng ulo ng batang yan, hindi niya alam ang sinasabi niya. Ngayon, kapag natalo siya, hindi na natin siya maililigtas. Walang ekspresyong pinanood ng magkapatid na dong ang lahat. Saan nakuha ni Kuya ang lakas ng loob na yan? Siya pa rin ba ang Ken na kilala natin? Hindi pinansin ang ingay, ang vicious Pill King ay nagpakita ng isang mapanlinlang na ngiti, "Hihihi, ikaw ang nagsabi niyan, punk. Huwag kang magmakaawa sa akin mamaya. Tama na ang pagyayabang mo, batang yan. Matatanda si Sam at mali ka tungkol sa kanya. Bawiin mo ang mga biro mo at hindi ka rin niya makikipagtalo sa kanya." Dahil sa relasyon nila ni Clara, binigyan ni Danya si Ethan ng hudyat na hilahin siya palabas sa gulo na ito. Tila nabingi si Ethan sa tulong niya, kaya't mas lalong naglakas loob siyang humarap sa lahat, "Ang salita ko ay ginto. Hindi lang ito para sa matanda, kundi para sa kahit sino. Kung sino man ang pumalit sa akin, ang sa inyo ang maghaharap ng kanyang ulo." Ano? Muling sumiklab ang ingay ng mga tao. Hindi lang isang lalaki, ang vicious Pill King, ang hinahamon niya na ayusin ang kanilang sama ng loob, kundi lahat ng mga ito. Sa masangkop na pagbigkas, isang hamon laban sa lahat ng alchemist sa Titans. Malinaw na hangad niyang maitatag ang kanyang sarili sa 100 Pill Meeting bilang pinakamahusay na alchemist sa imperyo. Pero kung isasantabi ang mabisyo na hari ng Pildores, mayroon bang anumang bagay na magpapatunay sa mga salitang iyan ang isang batang may bahid ng pag-ubo? Sa isang iglap, biglang sumiklab ang eksena. Lahat ng mga alchemist ay nakatitig na sa kanya, at naging numero unong kaaway ng publiko. Noong una ay pangungutya lang ang naramdaman nila, ngunit ngayon ay naglaho na ito at napalitan ng galit. Ngumiti ng masama si Vicious Pill King, "Gumagawa ka ng sarili mong libing." Umiling si Danya. Hindi niya maintindihan kung ano ang natuklasan ni Clara sa pabaya na batang ito. Hinikayat niya ang karamihan na itoon ang kanilang galit sa kanya. Sa panig ni Quinley, nagtatawanan sila sa tuwa. Tutal, ginawa ni Ethan ang sarili niyang tampulan ng puot ng lahat. Nagmamakaawa siyang pabagsakin siya. Samantala, bumauntong hininga ang dalawang tagapangasiwa. "Bastos na batang yan, ba't ba matigas ang ulo mo?" Naguluhan si Clara tungkol dito. Maangas si Ken pero hindi sa ganitong punto. Pagkatapos, tumingin si Ethan sa kanya at itinuro ang mga salitang nasa likod niya habang nakangiti. Tila tinamaan ng kidlat si Clara. Nanginginig ang buong katawan niya habang walang tigil ang pag-agos ng mga luha. "Clara, anong problema?" Nag-aalalang tanong ng tagapangasiwa ni Iris. Pinagmasdan ni Clara si Ethan mula sa malayo at bumulong, "Ako ang mali noon pa man." "Paano?" tanong ng tagapangasiwa ni Peony. May maliwanag na ngiti, sumagot si Clara, "Akala ko noon pa man ay paghihiganti na lang ang huling hiling ni Clara, ang malampasan ng vicious Pill King sa alchemy. Pero mali ako. Isa lang ang gusto niya, isang Pildores na magpapabagsak sa langit. Ang maging pinakamahusay na alchemist sa buong mundo." Ang pamilyar na balabal ay nag-iwan kay Clara na tumatawa, hinahamak ang sarili.
Ako mismo ang gumawa ng balabal na iyon, ngunit hindi ko talaga naunawaan ang puso ni Clara. Samantalang si Ken ay alam ito sa isang sulyap lamang. Hindi ako kwalipikado na maging ate niya. Anong ginagawa ito ni Ken para matupad ang huling hiling ni Timur? Nagpalitan ng tingin ang mga tagapangasiwa at saka tumingin sa likod ni Ethan, ramdam na lumaki ang payat na figurang ito sa kanilang mga mata. Lagi nilang sinasabi na hindi maaasahan ang mga lalaki, pero may isang lalaki, ngayon lang, na nangahas na harapin ang buong mundo para sa babaeng mahal niya. Ang tanging maidudulot lang nila ay ang paggalang sa kanya. At ang kanilang mga mata ay nagtatago rin ng kung anong gumagalaw sa kaibuturan. Ang Vicious Pill King ang una sa imperyo. Alam iyon ng lahat, ngunit walang sino man ang makakaabot sa kanya. Tinupad ng batang iyon ang hiling ni Timur ngunit ngayon, wala na siyang balikan. Hihihi, alam na alam talaga ng punk na ito kung paano makaakit ng puot. Nagulat ang tatlo nang makitang nakangisi si Trent. Sinasabi mo bang pinahiya muna ng bata si Sam, tapos plano niyang pugutan ng ulo? Para mawala siya sa kanyang pagpipino tapos magagalit dahil sa kanyang pagkabigo bilang dahilan para kitilin ang kanyang buhay. Tuso talaga ang kapatid na ito. Sa palagay ko ay kaya niyang manalo. Hinaplos ni Jackson ang kanyang balbas. Humph, Theo Jackson, masyado ka na namang umaasa sa kanya. Maaaring manalo siya laban sa iba, pero paano siya mananalo laban sa Vicious Pill King, ang pinakamagaling sa imperyo? Reklamo ni Danica, nakikita ko lang ang batang ito na takot matalo. Malamang gagamitin niya ang pagkakataon kapag abala si Sam sa pagpipino, para wakasan ang kanyang buhay. Ang isang tulad niya ay hindi maaaring tumanggap ng pagkatalo sa puntong ito. Lalo na kung kailangan niyang itapon ang kanyang mukha. Napilitan silang lahat na tumango dahil dito. Malamig ang ulo ni Ethan, at madalas din siyang gumagamit ng mga palihim na taktika. Hindi siya mahihirapan sa mga palihim na pag-atake habang nagpipino. Habang nag-uusap sila, isinumpa ng PNE Overseer, Theo Jackson, akala ko ba kakampi mo ang Drifting Flowers edifice? Pero kapag nahaharap tayo sa isang kalamidad, natutuwa ka ba sa ating kalagayan? Nagulat si Jackson at alam niyang hindi nila naintindihan ang mga ito. Pinanood ni Trent ang galit na si Clara at si Darcy, Edifice Lord Chu, ginang dandan, wala kaming insulto sa lalaking iyon. Nag-uusap lang kami. Biglang nagningning ang mga mata niya, at ngumiti ng malabo, at saka, hipag, mukhang hindi mo pa nakikita ang tunay na mukha ng asawa mo. Mas mabuting bantayan mong mabuti, siguradong matatakot ka sa mga susunod mong gagawin. Maaaring magmukha siyang maamo kapag malapit sa iyo, pero ang totoo, siya ang demonyo. Hindi bababa sa Vicious Pill King, hahaha. Nagulat sila, walang kaalam-alam sa ibig niyang sabihin. Pagkatapos, isang tunog ng ding ang narinig at nagsimula ang ikalawang round. 132. Ding! Iwinagayway ni Ira ang kampana sa kanyang kamay, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Tila kahit ang babaeng ito ay natakot sa kayabangan ni Ethan noon. Ang pagiging hurado ng 100 Pill Meeting, na ginaganap kada ilang dekada, ay ang kanyang kayabangan, pagmamalaki, at karangalan. Pagkatapos, dumating si Ethan sa kalagitnaan, dala ang kanyang mga tusong panlilinlang para guluhin ang lahat. Ang kanyang walang katapusang pagmamataas ay nagpababa ng ilang antas sa kanyang karangalan. Mula sa karangalan, tungo sa isang walang kwentang tao. Ganyan na siya naging. Mapapatalsik agad ng isang hukom ang isang walang kwentang hanggal na iyon. Nakakainis ang loika ni Ethan kaya natigilan siya. Kailangan niyang ibigay ang unang pwesto sa pantalon na seda na ito. Ang kanyang pabaya at mayabang na kilos ay nagdulot ng galit ng lahat ng alchemist at ng kanyang pagkamuhi. Ngunit kung mayroon pa siyang ibang pagpipilian, ang magagawa niya ay pigilan ito, at sikaping kumalma. Pagkatapos ay inanunsyo niya ang ikalawang yugto, upang magmadali at paalisan ang batang ito. Ang layunin ng ikalawang round ay isang tableta para sa ikatlong baitang. Umalangaw-ngaw ang malinaw na boses ni Ira at nagniningning sa kariktan ng kanyang mga mata. Pinag-uusapan ba ang paggawa ng tableta para sa ikatlong baitang gayong karamihan sa kanila rito ay mga alchemist para sa ikatlong baitang?
Ngunit ng sandaling iyon, ang mga disipulo ng Drifting Flowers edifice na kasama nila ay nagpakita ng isang singsing na imbakan. Nagsalita si Ira habang sila ay natutulala, hinihiling ko sa lahat na i-refine ang mga sangkap ng Drifting Flowers edifice, para maiwasan ang anumang pandaraya. Pero lahat ng mga sangkap na iyon ay pang-ikalawang baitang. May pagkakamali ba ito? May nagpahayag na ng kanyang mga pagdududa, pagkatapos ni Ira. At nang magkaroon na nito, marami ang sumunod. Hindi sila pinansin ni Ira, ang pangunahing pagsubok sa round na ito ay ang kalidad ng pills, kasunod ang bilis. Ang unang 50 ang uusad habang ang iba ay matatalo. Hoy, huwes, puro sangkap lang ang ibinigay mo sa akin para sa isang second grade na tableta. Paano mo gustong pagandahin ko ang isang third grade na tableta? Habang nagrereklamo ang nasa likuran, ang unang 20 alchemist ay napangisi habang sinisindihan nila ang kanilang Yuan Chi Flame. Hindi pa rin maintindihan ng mga hanggal na ito ang ibig sabihin ng round na ito. Hindi ito pagsubok sa kakayahan nilang gumawa ng tableta para sa ikatlong baitang, kundi sa kanilang mga formula. Karaniwan, ang isang tabletang pang third grade ay maaaring gawin gamit ang mga angkop na sangkap na may parehong grado. Ngunit hindi ibig sabihin nito na ang mga tabletang pang third grade ay hindi maaaring gawin gamit ang mga sangkap ng tabletang pangalawa end grade. Ito ay dahil lamang sa ang karaniwang paraan ng pagpino na ginagamit ng karamihan ay hindi gagana sa ganitong mga kaso. Para sa ganitong pagtaas ng grado, ang pagpino ng mga sangkap ay kailangang magtugma sa isa't isa. Pagpapalakas ng bawat isa sa kanilang mga epekto upang makagawa ng isang tabletang pang third grade. Ang pagsusulit na ito ay naglalayong malaman ang mga formula ng isang alchemist, kung ilan ang mayroon ang isa. Nagbigay ang Drifting Flowers edifice ng isang singsing na puno ng mga sangkap ng second grade peel. Inaasahan lamang na posible na mapino ang 5 uri ng third grade peel mula sa mga ito. Matapos maipamahagi ang mga sangkap, ang mahalaga ngayon ay kung paano nila makukuha ang kanilang mga epekto. Upang gawing angkop ang mga sangkap para sa pagpino ng isang tableta para sa ikatlong baitang. Ang unang 20 alchemist ay mayroong napakaraming ganitong formula. Gayunpaman, ang mga alchemist na nasa likod ay sinasabunutan ang kanilang mga buhok sa pagkadismaya, at ang ilan ay tumatahol pa rin sa Drifting Flowers edifice. Nanatiling tahimik ang mga disipulo ng edifice na naanod ng bulaklak nang makatanggap ng kanilang mga reklamo, ngunit may bahid ng paghamak sa kanilang mga mata. Pinaglalaroan ni Ethan ang singsing, iniisip kung anong formula ang pipiliin. Ang iba ay naiinis na kakaunti lang ang alam nilang mga formula. Bagamat nainis din si Ethan, kabaligtaran naman ang dahilan. Napakarami niyang mapagpipilian. Alin ang gagamitin para matanggap ng Vicious Pill King ang pagkatalo? Young Master Song. Tuwang-tuwa si Ira sa kanyang kasawian, nagsimula na ang iba. Paano nangyari na hindi ganoon kaganda ang unang pwesto? Hindi mo naman masasabing hindi mo kayang pinuhin ang isang tableta para sa ikatlong baitang, di ba? Hihihi, ang husay ng bata ay maaaring hindi kasing pangit ng iniisip mo. Si Vicious Pill King ang unang sumagot, na may pangungutya, siguro nagdududa pa rin siya kung bakit mo siya binigyan ng ganoon kababang sangkap. Hahaha. Tumawa kasama niya ang 20 iba pang alchemist. Umiling si Danya, habang nakatuon sa sarili niyang pagpipino. Sa huli, ang supot na ito ng mga buto ang siyang makakalaban ni Vicious Pill King. Pero, may isang lalaking nag-iisa na hindi tumatawa. Pinagmamasdan niya ang bawat kilos ni Ethan. Si Vincent iyon. Naniniwala siyang higit pa si Ethan kaysa sa pinaniwala niya sa iba. Nakataas ang kilay ni Ethan at ngumiti sa mga tao, hahaha, tunay na naiisip ko na ikaw ang nanalo, at sa unang pwesto, hindi magandang asal ang pagpuna sa mga baguhan. Pero dahil sabik na sabik kayong matalo sa akin, magbubukas ang puso ninyo sa tunay na larangan ng alchemy. Ang pahayag na ito ay umani lamang ng matinding pagtataka. Saan nanggaling ang punk na ito? Tinatawag niya kaming mga baguhan. Kalokohan. Pagkatapos noon, lahat sila ay napangangahabang nanunood. Lihim na sining sa pagpino, ika-9 na langit na umuungal na kuko ng dragon. Nagsalita si Ethan sa kanyang puso, pagkatapos ay kumislap ang kanyang mga mata.
Sumenyas ang kanyang daliri ng 10-10 sangkap sa hangin habang nagliliyab ang isang apoy ng Yuan Chi sa kanyang palad. Isang dagindong ang umalangaw-ngaw ng ang apoy ay naganyong dragon at sumugod patungo sa mga sangkap. Binuka nito ang bibig at nilunok ang unang sangkap. Ang bagay ay agad na pino, at naging purong likidong panggamot. Ramdam ang pagkabigla habang lahat ay nakamasid na may pagkamangha, maging ang mga alchemist sa paligid. Anong kahahangang kasanayan sa pagpino ito na kayang magpino ng isang sangkap sa isang iglap? Kahit ang dakilang Vicious Pilking, sa kabila ng pinakamabilis niyang bilis, ay magagawa lamang niya ito pagkatapos niyang bantayan ang bawat hakbang. Ang pinakamaliit na magagawa niya ay ipakita kung paano pino ang mga sangkap. Ngunit ang ginawa ni Ethan ay tila sumasalungat sa lahat ng batas ng alkemiya, na pinino ang sangkap sa isang kisap mata. Habang ang iba ay masipag sa kanilang pagpino, pinino niya silang lahat. Umungol. Kasabay ng isa pang sigaw, ginawang pasta ng nagliliyab na dragon ang mga sangkap. Pagkatapos ay naging isang buhawi ito at umikot sa palad ni Ethan. Ang 12-12 ng mga sangkap ay mahinahong naglaho sa gitna ng mga apoy, naghihiwalay sa isa't isa. Ang kailangan lang gawin ni Ethan ay pagsamahin ang mga ito at tapusin ang pag-inom ng tableta. Tila hindi siya nagmamadali, habang malamig na pinagmamasdan ng iba, mga baguhan, ang pagpino ng inyong tunay na kakayahan ay hindi pa napupunta sa inyong palabas na pang-mime. Marami pa kayong dapat matutunan para maabot ang antas ko. Nakakainis pa rin siya gaya ng dati, pero sa pagkakataong ito, tumatak na ang mga salita niya sa kaibuturan ng puso ko. Dati, kinukutya nila siya dahil sa kanyang pagmamayabang at immoral na pagkatao. Ngayon, siya naman ang pinagalitan nila bilang isang mahusay na alkmista. Wala silang pagkakataong tumanggi. Maging si Vicious Pilking ay natigilan. Ang pabaya na batang ito ay nagtataglay ng isang mahimalang kasanayan sa pagpino. Isang kasanayang hindi kayang unawain kahit ng pinakamagaling sa imperyo. Guro, ano po ba itong skill na ito? Nauutal na sabi ni Fulton. Ilang beses na sinubukang magsalita ni Vicious Pilking pero pinili niya itong sawayin at magtago sa kahihiyan, mag-ingat ka sa pag-inom ng gamot. Huwag ka nang magtanong ng marami. Pero parang dumudugo ang puso niya at, sa unang pagkakataon, naging seryoso siya nang makita niya si Ethan, na may bahid ng pagnanais na pumatay sa mga mata nito. Sa pagkakataong ito, si Ethan ay naging isang tunay na banta sa kanya bilang ang pinakamahusay na alchemist sa imperyo. Napansin ni Ethan ang lahat ngunit wala siyang pakialam. Patuloy niyang minamaliit si Vicious Pilking habang itinuturo ang apoy sa kanyang palad. Elder yan, kung hindi ka magmadali, ang iyo ang makakakuha muli ng unang pwesto. Namula at nagsimulang lumambot ang balbas ni Vicious Pilking. Gumalaw ang kanyang dibdib kasabay ng hirap sa paghinga ngunit hindi siya umimik. Tunay at lubos siyang natigilan. Hindi niya ito matanggap, ngunit alam niyang iyon ang katotohanan. Sa terasa ng host, nagulat si Clara. Dahil kay Ethan, nagawa niyang makaalis kahit sa Vicious Pilking nang walang anumang paghihiganti. Ang katotohanang seryoso na ngayon ang Vicious Pilking sa hamon ni Ethan ay nangangahulugan na inamin niya sa kanyang puso na totoo ang sinabi ni Ethan. Kahit hindi niya ito ipinahayag. Kamangha-mangha, si Darling ang pinakamagaling. Namumula ang maselang mukha ni Darcy habang sumasayaw siya sa tuwa. Nalilito pa rin si Iris Overseer, nahihirapang maniwala, nananaginip ba ako? Nahijitin ba ng batang iyon ang kinang ng Vicious Pilking? Oo. Hindi namin siya sineryoso. Kumurap si Peony Overseer pagkatapos ay bumantong hininga sa Iris Overseer, Senior Sister, kurutin mo ako. Parang nananaginip pa rin ako. Paano niya nagagawa ito? Umiling si Iris Overseer at humarap kay Clara. Clara, alam mo ba ito? Kaya mo ba siya pinili bilang asawa mo? Paano naman mapapangasawa ng ating dakilang Edifice Lord ang isang third-class na batang Panginoon ng angkan kung hindi? Namula ang mga pisngi ni Clara at umirap, Senior Sister, huwag mo akong biruin. Labis akong nalungkot noon, iniisip ko lang ang mabuhay at mamatay kasama ang Drifting Flowers Edifice. Wala akong mapagkakatiwalaan. Pero nakilala ko siya. Kamukhang kamukha niya si Timor, at ibinuhos ko ang lahat ng aking pananalig sa kanya.
Nakita ko ang kanyang mahimalang kasanayan sa pagpino minsan, pero kahit isang segundo ay hindi ko naisip na kaya niyang patahimikin ang dakilang vicious Pilking. Nagulat ang mga tagapangasiwa. Napaka hindi mahuhulaan talaga ng batang ito. Bumantong hininga si Iris Overseer at tumingin sa paligid, maaari namang ipagkatiwala sa kahit sino ang kaligtasan ng Drifting Flowers edifice. Sana ay maalis nila ni Tia Lyson ang nalalapit na kapahamakan na kinakaharap ng Drifting Flowers edifice. Tumanggaw sina Clara at Peony Overseer. Sa di malamang dahilan, habang pinagmamasdan ang mayabang na mukha ni Ethan, nakaramdam si Clara ng kapayapaan, isang kakaibang pakiramdam nitong mga nakaraang taon. Marahil ito ang ibig sabihin ng sumando sa isang tao. Mas lalong uminit ang tingin ni Clara kay Ethan. 133. Kumatok. Hinampis ni Quinley ang mesang bato na kasing lakas ng isang sandatang espiritual ng isang baitang isa. Mga bitik na parang sapot ng gagamba ang kumalat sa buong mesa. Habang pinagmamasdan si Ethan gamit ang kanyang mga matang parang lawin, si Quinley ay nagalit, mayroon bang makapagsasabi sa akin kung saan nanggaling ang lalaking ito? Bakit niya nahihigitin kahit si Elder yan sa alchemy? Nanginginig, nagtinginan ang mga tao sa paligid, ngunit walang gustong magpagalit sa kanya. Gayunpaman, inikot ng ikalimang elder ng Hell Valley ang kanyang mga mata habang tumatawa, pangalawang batang Panginoon, relax ka lang. Si elder yan ay may kakayahang harapin ang nakakainis na batang iyon. Tiyak na nakaisip na siya ng paraan. Kapag nanalo siya sa round na ito, hindi siya magdadalawang isip na alisin ang pesteng iyon na kumakagat sa kanyang puso. Tiyak na nangangati na siyang tapusin ito. Hahaha. Huminga ng malalim si Quinley habang pinagmamasdan si Sam. Tunay nga, nawala ang gulat sa mukha ni Sam at napalitan na ngayon ng malalim na balak pumatay. Medyo nabawasan nito ang galit ng pangalawang batang Panginoon. Pinagmasdan ni Zithar ang ikalimang elder ng may pag-aalinlangan habang pinupunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo habang umiiyak sa loob-loob. Mga sumpa. Walang mabait dito. Mukhang pinapakalma ng ikalimang elder si Quinley, gayong ang totoo, ang responsibilidad niya sa pagharap kay Ethan ay ibinabaling lamang niya sa Vicious Pilking. Kung papatayin ng Vicious Pilking ang bata, magmumalto ito at gagantimpalaan siya ni Quinley. Kung hindi, ibubuhos ng pangalawang batang Panginoon ang lahat ng kanyang galit kay Vicious Pilking. At sa hitsura ng mga bagay-bagay, walang ideya si Sam na nangyayari ito. Ang ganitong tukana ay napakasama. Kailangan kong mag-ingat sa mga taong ito. Kung hindi ay hindi ko malalaman kung paano ako na traidor. Bumantong hininga, umiling si Zithar habang pinapanood si Quinley. Sa arena, kinailangan purihin ni Ethan si Vicious Pilking dahil sa pagkontrol niya sa galit. Ngunit sa loob-loob niya, siya ang pinakamahusay na alchemist sa imperyo, at hindi siya madaling magambala. Ngunit hindi siya tumigil sa pangungutya, napakabagal mo sa pagpino ng mga sangkap. Ano ang masasabi mong hihintayin kita? Paano kung 3 paghinga para makahabol? Para sa isang normal na tao, 3 hininga ang lumilipas sa isang kisap mata, ngunit para sa mga alchemist, ang panahong ito ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay o pagkatalo. Sa mga kritikal na sandaling ito, si Ethan ay nakahiga sa kanyang pakikipaglaban sa Vicious Pilking. Ito ay isang hayagang kahihiyan. Makukutya sana siya kung sasabihin niya ito bago ang round, pero ngayon, wala nang makakagawa nito pagkatapos niyang ipakita ang husay. Unti-unti, itinuring na normal ang kay-abangan ni Ethan. Aba, isa naman siyang Grandmaster. Kung mayroon kang kasanayan, pwede kang maging mayabang hanggat gusto mo. Tama ba? Ang hari ng mabisyo na Pildores ay nakatuon lamang sa sarili niyang tableta, bagamat bumaba na ang kanyang bilis. Medyo kinabahan si Danya habang hinimok si Ethan, bata, nangunguna ka pa rin kaya bilasan mo at tapusin mo na. Huwag mo nang patagilan pa ng higit sa kinakailangan. Opo, batang Panginoong Song, Grandmaster Song. Matapos ipakita ni Ethan ang kanyang kakayahan, naramdaman ni Ira na kailangan niyang baguhin ang paraan ng pagtawag niya sa kanya, anumang bagay ay maaaring mangyari anumang oras sa isang kompetisyon. Gamitin ang pagkakataong ito para sa iyong kalamangan.
Tumaas ang kilay ni Ethan at napahagijek, Judge, alam mo ba kung ano ang tawag sa tableta kong ito? Sinusubukan ba ako ni Grandmaster? Ngumiti si Ira ng matamis, pinili ni Grandmaster ang mga sangkap na yang. At ayon sa formula, dapat itong yang pill. Ang pangunahing gamit nito ay para paalisan ang negatibong enerhiya sa katawan ng isang tao. Magaan ito sa mga meridian at kayang pataasin ang cultivation ng isang chi condensation cultivator ng isang layer. Hahaha, napakatalino talaga ni Miss. Pero, alam mo ba kung kanino ko ito ibinibigay? Umiling si Ira. Anong kinalaman nito sa akin? Ikaw. Ngumiti si Ethan. Namumula, iniwas ni Ira ang tingin sa kanya, at bamulong, isa lamang akong normal na disipulo ng Drifting Flowers Edifice. Matagal ko nang nalampasan ang chi condensation stage. Bakit ito ibinibigay sa akin ni Grandmaster? Lumambot ang ngiti ni Ethan at nangutya, dahil masama ang bibig mo, siguradong puno ng negatibong enerhiya ang katawan mo. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Natigilan si Ira at nawala ng malay habang humagalpak ng tawa ang lahat. Alam nilang lahat na kinutya ni Ira si Ethan at ngayon ay ginagantihan lang niya ito. Pakiramdam ni Ira ay siniraan siya at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha. Binigyan niya ng mapang-asar na tingin si Ethan. Gayunpaman, ipinakita pa rin ni Ethan ang kanyang mapanlinlang na ngiti. Napakawalandiya ng batang ito. Pinahiya pa niya ang isang binibini. Hindi napigilan ni Clara ang magreklamo nang makitang kinukutya ang isang kapwa-kapatid ng kanyang Drifting Flowers Edifice. Tumanggaw si Trent pagkatapos ng isang sandaling paghinto, tama si Lord Chu sa edifice. Napakasingkit ng mga mata ng batang ito kaya mas mabuting huwag natin siyang guluhin. Hindi kailanman tinatanggap ang kanyang paghihiganti. Naramdaman ito ni Darcy sa sarili niyang balat at tumanggaw ng may lakas. Bagamat hindi siya kahit kaunti ay nababagabag sa kanyang pinagdaanan. Sa halip, siya ay mayabang. Naglakas loob ba siya? Itinaas ni Clara ang kanyang ulo, imahe iyon ng isang asawang babae na nakatali sa kanyang asawa. Ngunit nang mapansin ang kanilang mga tingin, namula ang kanyang mga pisngi at ibinaba niya ang kanyang ulo. Parang nag-ensayo sila, nagkatinginan sila at nagtawanan. Mas lalong namula si Clara. Whoosh! Bigla, habang ang lahat ay nakatuon ang atensyon kay Ethan, na medyo nadala sa kanyang pang-aasar kay Ira, isang berdeng likido ang sumulpot sa apoy na nasa kanyang kamay at humalo sa kanyang timpla. Natarante si Ethan. Napansin niya na ang pinanggalingan nito ay si Sam. Hindi alam kung kailan, ngunit ang mga sangkap na hawak niya ay tapos na sa pagpino. Sinadya niyang bumagal para mawala ng gana si Ethan. Humajejek ng mapang-asar si Vicious Pilking, Grandmaster Song, natapos ko na ang pagpipino ng aking timpla, kaya itutuloy ko na ang paggawa ng tableta. Hindi mo na ako kailangang bigyan ng 3 hininga, sa halip ay manatili ka sa sarili mong mga bagay. Hahaha. Kumaibot ang kanyang mga talukap, at lalong nanlamig ang mukha ni Ethan, anong inihalo mo sa timpla ko? Ihagis. Itinanggi ito ng tuluyan ni Vicious Pilking, hinding-hindi ako gagawa ng ganoong kalaking immoral na gawain gaya ng pagsira sa pagpino ng iba. Medyo pabaya lang ako at may ilang patak na natapon mula sa aking timpla. Nagkataon lang na nahulog ito sa iyo. Isa itong malaking aberya. Sigurado akong hindi magagalit si Grandmaster Song. Aksidente. Kapag ang isang alchemist ay nanghina sa konsentrasyon, ang apoy ng Yuan Chi ay humina at ang timpla ay natapon. Ngunit nangyayari lamang iyon sa mga baguhan. Hindi ito mangyayari kahit sa isang alchemist sa unang baitang. Pero, nangyari ba ito sa pinakamahusay na alchemist sa imperyo, ang Vicious Pilking, isang dakilang alchemist sa ika-7 baitang? Wala nang masadya pa kaysa rito. Alam ito ng lahat at gayon din siya. Ngunit walang paraan para tutulan ito. Sinabi niyang siya ay pabaya at walang sino man ang makakapagpatunay kung hindi. Nagngangalit ang mga ngipin ni Ethan at hindi siya pinansin at ibinalik ang atensyon sa mga pagbabago sa kanyang timpla. Napasigaw siya sa gulat sa kanyang nakita. Timpla ng berdeng kaliskis ng sawa. Sigaw ni Ethan. Ikinagulat ito ng lahat. Alam nilang ni-refine ni Ethan ang isang yang pill. Lahat ng sangkap niya ay may katangiang yang.
Pero ang timpla ng Green Python scale ay gawa sa base ng isang second-level spiritual beast, ang Green Sky Python. Ang ahas ay may mga katangiang yin at malupit din, kaya ang sangkap na ito ang pinakamasamang karagdagan sa Athens. Inaatake na ngayon ng lason na ito ang mga sangkap ng yang pill. Kapag nagamit na, lubos nitong mababawasan ang yang ng tableta. Mahihirapan siyang gumawa ng tableta para sa ikalawang baitang, lalo na ang para sa ikatlong baitang. Malamang na magiging isang karaniwang tableta lang ito para sa ikaunang baitang. Umiling ang lahat. Ang kahusayan sa pagpino ni Ethan ay pambihira na nagbibigay ng hindi kapani-paniwalang bilis. Sayang, nasasayang na ang kanyang mga sangkap. Kung magsisimula siya sa wala, hindi niya kailanman maaabutan ang Vicious Pill King. Ang madaling panalo ay nauwi sa pagkabigo dahil sa kayabangan ni Ethan. Malamig na tumawa si Vicious Pill King. Punk, natatandaan mo ba ang pangako mo? Kapag nahulog ka sa kinatatayuan mo, akin ang ulo mo. Nandito lang ako at hinihintay kang dalhin ito sa akin, hahaha. Umalangaw-ngaw ang tawa ni Vicious Pill King sa buong Drifting Flowers Hall. Bamaantong hininga ang mga tao. Ihaharap na ngayon ng natatanging henyong ito ang kanyang ulo kay Vicious Pill King dahil gumawa ito ng isang maruming panlilinlang. Bamaantong hininga si Danya, dismayado, at itinoon muli ang pansin sa kanyang tableta. Kamangha-mangha ang bata, pero hindi matatag ang isip niya. Natulala si Vincent habang pinagmamasdan si Ethan, ngunit sa huli ay umiling siya. Sa silangang pwesto, tumatawa ng malakas si Quinley, may paraan talaga si Elder yan. Tumango ang iba sa paligid niya. Sa terasa ng host, 3 tao ang nagapak sa galit. Hindi matiis ang batang ito. Nagyayabang pa siya tungkol sa pagliligtas sa Drifting Flowers edifice tapos ngayon ay nahuhulog na sa pukana ni Sam. Galit na sabi ni Peony Overseer, sa kayabangan mo, itinapon mo ang prestihiyo na pinaghirapan naming mabawi. Tunay ngang nakakasakit ng ulo ang ugali ng batang ito. Bamaantong hininga si Iris Overseer, kalimutan na natin ang pagliligtas sa Drifting Flowers edifice, kung hindi man lang natin siya may iligtas. Tanging si Clara lamang ang nagmasid kay Ethan nang walang reklamo, siya ang pumalit kay Timor. Kahit medyo mayabang siya, ibig sabihin ba niyan ay mali siya? Gagawin din sana ni Timor ang katulad niya. Guro, iligtas mo po si Mahal. Pagmamakaawa ni Darcy. Nawalan ng kapangyarihan ang Peony Overseer at humarap kay Jackson, lahat, dahil pamilyar na kayo kay Ken, ano sa tingin ninyo tungkol dito? Nag-alab ang kanyang galit, ngunit malinaw ang kanyang puso. Alam niyang imposibleng iligtas si Ethan gamit lamang ang kapangyarihan ng Drifting Flowers edifice. Kailangan nilang makipag-alyansa sa Veiled Dragon Pavilion at Sword Marquis Abode. Kahit hindi man lang sila tumugon sa mga sinabi niya, kalmado pa rin sila gaya ng dati. Magligtas. Sino? Kailangan ng batang yan ang ating kaligtasan. Sabi ni Trent, sa palagay ko ay galit na siya na halos mabunot na ang ugat niya. Ang isang tusong lalaki na tulad niya ay pinaglalaroan ng iba. Kakaiba kung kaya niyang pigilan ito. Hindi maintindihan ng tagapangasiwa ng Peony. Bigla, natisod at natamba si Michael na may takot sa mukha. Sumigaw si Michael bago pa sila makapagtanong, hindi siya si Kuya Ken. Sino ba siya? Walang nakaintindi sa ibig niyang sabihin at tumingin sa entablado. Isang tingin lang ay sapat na para matakot sila. Dahil sa sobrang lakas ng intensyong pumatay ng mga mata ni Ethan, nagkaroon ito ng anyo. Para bang isang Azure mula sa underworld ang pumasok sa mundo. Dahil sa mga matang iyon, naramdaman ng lahat ang isang talim ng pangahit na tumatama sa kanilang mga leeg. Para bang anumang oras ay maaaring anihin ang kanilang mga buhay. Galit na galit si Ethan. 134. Nako. Ako yung madalas makipaglaro sa iba. Ngayon, ako pa ang sinisisi. Nakapikit at kinontrol ni Ethan ang apoy sa kanyang kamay habang ang isa naman ay nakakuyom at nanginginig. Handa na itong tumama anumang oras. Ang maluwalhating demonyong emperador ay palaging isang masugid na tagasunod ng pagiging una at huli na mananakit. Ngunit narito siya, nagpapakamakatarungan, habang sinasamantala siya ng iba. Hindi niya talaga matiis na magmukhang walang pakialam. Tanging ang ulo ng nag-akusa ang makakapagligtas sa dignidad ng demonic emperor.
Ang kanyang balak pumatay ay nakatago sa likod ng isang pares ng mga mata. Sa sobrang lalim ng kanyang pagkakatago, ang Vicious Pill King, na siyang pinakamalapit sa kanya, ay hindi man lang ito naramdaman. Tanging ang mga nasa terasa lamang ang nakapansin dahil palagi silang nakatutok sa kanya. Ngunit dahil dito, sa wakas ay napagtanto ng mga tao ng Drifting Flowers edifice kung gaano kaitikot si Ethan. Palagi nilang itinuturing si Ethan na isang batang mayabang at walang alam sa mundo, at muntik nang mawala ng buhay sa maraming pagkakataon. Kung hindi dahil sa napapanahong intervention ng mga babaeng ito, matagal na sana siyang patay. Pero ngayon, naunawaan na nila na hindi siya ganoon kasimple. Una, ang katotohanan ang pagtatago ng lahat ng kanyang balak pumatay sa kanyang mga mata ay hindi kayang gawin ng kahit sino, kahit sila pa. Ang isang mamamatay tao ay may intensyong pumatay, at habang mas marami siyang napatay, mas marami siyang napatay. Mahusay ito para sa mga taktika ng pananakot ngunit walang silbi sa mga banayad na bagay. Kaya natuto ang bawat mamamatay tao na itago ang kanilang balak pumatay. Ngunit ang pagtatago nito mula sa Vicious Pill King at sa mga nakapalibot na eksperto ay karaniwang hindi gagana. Iba naman ang kay Ethan. Hanggat hindi mo tinitingnan ang mga mata niya, hindi mo malalaman ang lalim ng kanyang balak pumatay. Ang kanyang teknik ang pinakamahusay para sa mga assassination. Malinaw na eksperto si Ethan sa pagpatay ng iba mula sa hindi malamang dahilan. Pangalawa, ang intensyong pumatay ni Ethan ay napakakapal na nahubog, na nagdulot ng pilat kahit sa kanila, mga eksperto sa Profound Heaven. Ilan ba ang kinailangang patayin ng isang tao para makarating sa ganitong estado? Sa wakas ay naunawaan na ng PNE Overseer ang ibig sabihin ni Michael. Hindi siya si Ken. Kailan pa nagkaroon ng ganito kalakas na intensyong pumatay ang isang third-class clan young master? Sino nga ba siya? Bakit siya gumaganap bilang si Ken at saka lumalabas sa ating Drifting Flowers edifice? Nanginginig ang puso ni Iris Overseer. Kumunat ang noo ni na Clara at PNE Overseer, habang ang mga tao ng Veiled Dragon Pavilion at Sword Marquis Abode ay matagal nang alam ang katotohanan at kalmado. Nakangiting sinabi ni Jackson kay Clara, "Huwag kang mag-alala, Sandra. Ang presensya ng batang ito ay kayamanan ng Drifting Flowers edifice." Oo, Ate Sandra. Ang batang ito, kahit mapanlin lang, ay kayang iligtas ang Drifting Flowers edifice. Siya na lang siguro. Sa unang pagkakataon, si Danica ay talagang nagsalita pabor kay Ethan. Naghihinala ang tingin ng lahat sa kanya. Namula si Danica, "Anong tinitingnan mo? Sinasabi ko sa iyo ang totoo." Umiling si Jackson. Isang kakaibang kapangyarihan ang umiikot kay Ethan na kayang humanga kahit sa mga napupuot sa kanya. Ang paraan ng kanilang pag-uusap gamit ang mga bugtong ay nagdulot ng kalituhan sa tatlong babae. Ngunit sa kabila ng banta na ibinato niya, hindi siya tutol sa Drifting Flowers edifice, kaya lahat sila ay kumalma. Hihihi. Tama na ang batang yan, hindi na niya kaya. Kikilos din siya agad. Napatingin sila sa arena dahil sa hajijek ni Trent. Tunay nga, hindi na maalis ni Ethan ang balak pumatay sa mga mata niya, ang puntong malapit na siyang kumilos. Pagkatapos, ang kanyang walang hanggang hanggaring pumatay ay biglang naglaho. Nagulat si Trent, anong nangyayari? Bakit niya pinipigilan? Hindi niya ito karaniwang ginagawa. Kilalang kilala niya si Ethan, hindi susuko ang batang iyon hanggat hindi nagkakawatak-watak ang nandiya sa kanya. Ito rin ang pinakamagandang sandali, kaya bakit titigil? Ganoon din sa iba. Alam nila kung gaano determinado si Ethan at hindi nila kailanman palalampasan ang isang ginintoang pagkakataon para sa isang palihim na pag-atake. Ang pagpatay at pagtago pabalik sa dilim ay palaging ang kanyang plano. Bakit bigla ang nagbago? Huminga ng malalim si Ethan at pinakalma ang kanyang puso. Nang makita ang balabal na nasa kanyang likod, muli siyang napangiti. Ang layunin niya ngayon ay hindi lamang harangan ang pananakop ng Regent Estate at bigyan ng oras ang angkan ng Larsen na umangat, kundi para rin makaganti kay Clara para sa katas. Sa pamamagitan ng pagliligtas sa Drifting Flowers edifice, magkakaroon siya ng utang na loob dito. Ngunit, naaayon pa rin ito sa kanyang mga pangunahing layunin. Kaya naman, sa kanyang puso, hindi niya talaga maituturing na isang pabor ang utang na loob nito sa kanya.
Kaya gumanap din siya bilang Timor, na umangat bilang pinakamahusay na alchemist sa imperyo. Ang Pildores na nagpapabagsak ng langit ang huling hiling at mithiin ni Clara. Malaya at walang pigil ang isang demonyong tagapagsaka. Hindi siya dapat magkautang kahit kanino, kahit ano. Kumislap ang mga mata ni Ethan at ikinuyom ang kanyang kamay. Inangat ang takip ng kaldero at isa pang kislap ang nagpaalab sa apoy. Ginagamit ni Grandmaster Song ang kaldero para pinuhin. Gulat na gulat ang lahat ng nanunood sa kanya. Mataas ang kontrol ng isang Grandmaster sa mga sangkap, ginagamit lamang ang kaldero kapag pinipino ang mga high-grade na tableta para sa tulong. Dahil isa lamang itong third-grade na tableta, wala sa unang 20 ang gumamit ng isa. Gayunpaman, si Ethan ang unang kumilos, at sa isang kahangahangang paraan, malinaw na ipinakita ang kanyang perpektong kontrol. Kaya ang paggamit ng kaldero sa puntong ito ay para lamang itago ang kanyang mga kilos. Lahat ng mata ay nasa kanya na ngayon. Natatawang nakita ni Vicious Pilking ang nasusunog na timpla na pumapasok sa loob ng kaldero, na naghalo na at nanunuya, sira na ang tableta mo. Ang paggamit ng kaldero sa puntong ito ay hindi makakagawa ng pagbabago. Aminin mo na ang iyong pagkatalo. Ang kakayahan ko ay hindi maiintindihan ng mga bastos na gaya mo. Itinaas ni Ethan ang kilay at itinuro ang kanyang balabal bago sumigaw, tingnan mong mabuti. Ikaw ang Vicious Pilking, at sa iyo talaga ang Heaven Toppling Peel. Magkaiba ang ating mga antas na parang langit at lupa. Sa harap ng lahat, tumalon si Ethan sa kaldero at tinanggal ang kanyang sinturon. Ah! Umalangaw-ngaw ang sigaw ng mga kababaihan habang namumula silang lahat at itinago ang kanilang mga mukha. Napakurap si Ira habang sumisigaw, G Grandmaster Song, anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo? Pagpipino, syempre. Umikot ang mga mata ni Ethan at sa harap ng lahat, pinakawalan niya ito. Isang agos ng malinaw na likido ang maayos na pumasok sa nagngangalit na apoy sa loob ng kaldero. Alam ko na. Si Grandmaster Song ay naiihi sa loob ng kaldero. Nawala ng malay ang mga manunood. Isa ba itong sumpang alchemy? O nag-aalboroto lang siya dahil natalo siya? Natulala si Vicious Pilking at ang mga alchemist. Kahit na mabaygo ang pagpino at kailangan niyang ipakita ang kanyang sarili, dapat man lang niyang panatilihin ang kanyang dignidad, ang kanyang etika. Ano ba ang ginagawa niya? Naglalabas ba siya ng sama ng loob dahil sa iniinom niyang gamot o isang reklamo para sa kanila? Masyadong kalokohan ang nangyayari para maintindihan nila. Ito ay... Anong ginagawa niya? Natulala si Trent habang pinapanood si Ethan na umiihi sa kaldero. Kasabay ng maayos na agos, humupa rin ang nagliliyab na apoy. Nang tingnan ang timpla sa loob, walang duda na sira na ito, plano niyang matalo sa kompetisyon ng walang dignidad. Bakit naman niya gagawin ang ganoong kalabisan sa harap ng maraming tao? Siya ba? May naisip si Trent at saka sumigaw, walang titingin. Lalo na ang mga tagapangasiwa. Sino naman ang may gusto? Matagal nang tinakpan ng grupo ni Clara ang kanilang mga mata at lumingon ng may namumula na mga mukha. Si Darcy ay ganoon din, ng ilang panahon, ngunit pinilit siya ng PNE Overseer na lumingon at tumitig ng matagal at matalim. Hindi naman siya sinisi ni Darcy. Asawa niya ito sa huli, kung hindi siya titingin, sino ang gagawa? Nako, nabaliw ang batang to. Nang makita silang nakatalikod, ginawa rin ni Trent ang pareho at nagmura, alam ko na ang gusto niyang gawin. Dahil sa kanyang mabahong ugali, plano niyang gamitin ang kahihiyang ito na makita siyang umihi bilang dahilan para patayin silang lahat. Ano? Natatarante si PNE Overseer, imposible. Hindi ba't magiging demonyo siya sa mundong ito? Mayroon bang katulad niya sa mundo? Isa siyang kakatwa simula pa lang, mahilig pumatay. Isa siyang demonyong walang hanggan. Sigurado si Trent dito, kaya huwag mo siyang tingnan sa ibaba ng baywang niya dahil gagamitin niya itong dahilan para patayin tayo. Hinaplos ni Jackson ang kanyang balbas. Malayo ang posibilidad na mangyari iyon, ngunit kayang-kaya ito ni Ethan, lalo na kapag galit. Kaya hinailan niya sina Jiro at Danica at pinaikot. Nang makitang ginagawa ito ni Jackson, naniwala si Clara at ang mga tagapangasiwa na kaya niya itong gawin ng may kaba.
Hindi nila alam kung sino talaga si Ethan, pero ang kinikilos ng mga taong ito ay parang takot sa kanya. Kung sakaling malaman ito ni Ethan, hahampasin niya si Trent nang hindi niya malilimutan. At pagagalitin ng mga salitang parang, kailan pa ako naging mamamatay taong demonyo? Oo nga, tinatawag akong kakatwa ng mga tao, pero tungkol yan sa lakas ko. Nakapatay din ako, totoo, pero mga kaaway ko lang. Demonyo rin ako, totoo, pero dahil ako ang mapagmataas na demonic emperor. Gusto mo bang sirain ang pangalan ko sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga kasinungalingang ito? Mabuti na lang at hindi alam ni Ethan kung hindi ay magpapatuloy siya sa isang sunod-sunod na pagpatay. Nang matapos ang kanyang trabaho, tumalon siya mula sa kaldero. Sa ilalim ng gulat ng mga mata ng karamihan, nakita niya na malapit nang maubos ni Vicious Pilking ang kanyang tableta. Humarap siya sa sarili niyang kaldero at tumango sa kakaibang kulay ng paste. Mabuti, may oras pa. Ngumiti si Ethan at humarap sa natulalang Vicious Pilking, matandang utot, ang aking pagpupuno ang siyang magpapakita sa iyo kung ano ang tunay na refining skill. Gumawa ng kilo si Ethan at itinuro ang kaldero, ang isang taong may tunay na kasanayan ay magpupersage at magpupersage upang umangat na parang dragon. Tawag ng sagradong dragon. Umungol. Sa isang iglap, ang halos mapatay na apoy sa kaldero ay kumislap ng may gininto ang ningning. Isang nanginginig na ungol ng dragon ang bumalot sa tainga ng mga tao, na nagtulak maging sa mga babaeng umiwas ng tingin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.